May utos si Master. Walang pwedeng basta-basta pumasok o lumabas sa Black Prison. Botsing King, gusto mo bang mamatay? Anong master na yan? Ako si Tiger, ang pinuno ng Black Hill Sect. Hindi ako natatakot sa kanya. Ang pinto ng Black Prison ay palamuti lang. Ang utos ni Master ay isang pinto na hindi pwedeng galawin. Sino mang gumalaw, mamamatay. Master, masamang balita. Pilit na pinasok ng mga tauhan ni Tiger ang Divine Prison. Iligtas ang death row inmate. Naghahanap ng kamatayan. Papasukin ko yan ngayon. Nakakita ka na ba ng kamao na kasing laki ng banga? AMEA. Kapag umalis ka ng isang hakbang, lahat ng tao sa Black Hill Sect mo ay madadamay dahil sa'yo. Ha 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 ha. Sakupin ang Black Prison. Mula ngayon, akin na ang lugar na to. Ha 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 ha. Tiger. Lumuhod ka sa akin. Tiger, lumuhod ka sa akin. Master. Sinabi ko na, sinumang lumabag sa aking mga patakaran, ay mamamatay. Ang pagtataksil ng Botsing King ay karapat-dapat sa kamatayan. Ang ayaw mamatay, umalis na. Master. Sayang at ikaw pa ang pinuno ng Blood Gang. Hindi mo man lang makontrol ang isang Botsing King, at muntik pa siyang makapasok sa Black Prison. Pumunta ka sa Demonic Underground Cave, at tarusahan ng 7 araw. Kung may susunod pa, papatayin kita ng walang awa. Demonic Underground Cave. Ang makapasok sa Demonic Underground Cave ay halos kamatayan na. Handa akong magbigay ng daan-daang bilyong dolyar. Pakiusap, Master, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Nangangahas ka pang makipagtawaran sa akin. Dagdag 3 araw. Kung kulang ng 1 araw, babaliin ko ang iyong mga buto. Masusunod. Utos na Master. Sino ang namamahala dito? Ako po. Sabihin mo kay Wu-chan na hindi siya karapat-dapat sa akin, si Yuling. Huwag na siyang umasa pa. Kahit anong gawin niya, para makuha ang kasunduan sa kasal ng aming Yu family, imposible pa rin. Ako si Yi Wushan. Ikaw si Wu-chan. Kung gayon, mas lalong imposible. Oh, ganoon ka ba kasigurado? Ako si Yuling, ang general ng Daxia. Ako ang nagtatag ng Yuling Army. At ikaw, isang maliit na pagapagbantay lang ng bilangguan. Hindi tayo magkapantay. Wala nang saysay ang pag-uusap. Ito ang kasunduan sa kasal. Gusto mo akong pakasalan? Hindi ka karapat-dapat. Ang layo ng tinakbo mo para lang makipaghiwalay. Para bang wala nang iba kang maapangasawa. Ang yabang mo naman. Huwag kang magmatigas. Ito ang token ng aming pamilya Yu. Ito na ang iyong kabayaran. Gamitin mo ito para magyabang sa iba. Hindi masama na minsan kang nakipagkaibigan sa pamilya Yu. Tara na. Hindi ko akalain na ang panganay na miss ng pamilya Yu ay ganito pala. Buti na lang hindi ko sinunod ang pamilya ko noon. Para pakasalan ang babaeng ito. Master, masamang balita. Si Miss Jiang, siya. Papatayin kita, babae ka. Ang pakasal kayang Master Liu ay swerte mo na. Kung hindi ka papayag, mamamatay ka. May naglakas loob na galawin ang babae ni Wu-chan. Utusan si Wu-chang, maghanda para sa pagdating. Bukas ng umaga, darating ang master sa Zenhai. Opo. Muling lumabas ang Master. Ang langit ng Daxia ay magbabago. Papatayin kita, walang hiya ka. Hindi ako magpapakasal. Bakit mo ako ginagamit para lang mapalapit sa pamilya Liu? Sinasabi ko sa'yo, kailangan mong magpakasal sa pamilya Liu ngayon. At kailangan mong pagsilbihan ng maayos siyang Master Liu. Kung hindi, mamamatay ang munting anghel na yon. Mama, tulungan mo ako. Anong ginagawa mo? Matriarch, hindi mo pwedeng gawin yan kay Yao Yao. Hanggang ngayon, pinoprotektahan mo pa rin ang munting anghel na yon. Hindi ka nga inalipusta ng pamilya Liu kahit nag-aanak ka na, pero hindi ka pa rin kontento. Mga tao, baliin ang mga kamay at paa ng munting anghel na yon. Yao Yao, huwag. Huwag ninyong galawin si Yao Yao. Pupunta ako, okay?
Hindi ako malupit, pero ang buhay ng aming pamilya Jiang ay nasa kamay ng pamilya Liu. Kung hindi ka namin ipadadala sa pamilya Liu, matatapos ang aming pamilya Jiang. Ngayon, kayong mga marangal na tao ng Zenhai, sa kabila ng inyong abalang schedule, dumalo kayo sa kasal kong si Liu Ming. Isang malaking karangalan ito. Isang malaking karangalan talaga. Batiin. Batiin. Narito na ang nobya. Esensya na po talaga, inaghintay ko kayo, young Master Liu. Ayos lang, ayos lang. Hay nako. Ang pinakamagandang babae sa Zenhai City na ito. Ang ganda mo talaga. Bingi ka ba? Bakit hindi mo batin si young Master Liu? Yung Master Liu. Sa pagkakataong ito, sumunod naman ang pamilya Jiang. May silbi ka pa rin, matandang hukluban. Opo, opo. Salamat sa papuri, young Master Liu. Ha. Ang ganda nilang magkasama. Nga. Ang pamilya Liu ay talagang marangal. Nakahanap sila ng napakagandang nobya. Ang pamilya Jiang ngayon ay talagang nakasampa sa mataas na sanga. Tama. Hindi pwedeng matuloy ang kasal na ito. Sino ang batang hamak na ito? Nangahas na guluhin si young Master Liu. Naghahanap ka ng kamatayan. Ngayon ang araw ng kamatayan ni Young Master Liu. Ako ang mag-asikaso ng libing mo. Wu Tian. Ikaw pala, binata. Nangahas kang guluhin ang kasal ni young Master Liu. Umalis ka rito. Yuru, huwag kang matakot. Nandito na ako. Akala ko kung sino. Ang katay pala ng kite na bata. Nangahas na sumpain si young Master Liu dito. Mga tao, atayin niyo siya. Naghahanap ka ng kamatayan. Huwag kang gagalaw. Kung hindi, papatayin ko ang babaeng ito. Wu Tian, umalis ka na. Huwag mo akong intindihin. Sabay tayong alis. Hawak nila si Yao Yao. Papatayin nila si Yao Yao. Umalis ka na. Hahaha. Ano? Mga walang hiya kayo. Ginagamit niyo si Yaoyao para takutin ako. Hahaha. Anong magagawa mo kung takutin kita? Isang tulad mo, anong magagawa mo sa akin? Hayop. Wu Tian, huwag. Umalis ka na. Hahaha. Maglakas loob ka bang patayin ako? Inimbitahan ko pa si Yuling at si Wu Chang. Hindi ka nila palalambasin. Ang guardian ng Zenhai City. Dumating na si Yuling. Dumating na si Guardian Yu. Tapos ka na. Guardian Yu. Maligayang pagdating, Guardian Yu. Sa wakas, dumating na kayo. Anong nangyayari? Ang baliw na si Wu Tian na ito, gusto niyang agawin ang kasal. At gusto niyang patayin si young Master Liu. Ye Wu Tian, nanggugulo ka sa kasal. Ito ay usapin ko at ng pamilya Liu. Wala kang kinalaman dito. Ye Wu Shan, sa tingin ko, hindi mo ako napakasalan, kaya ka nandito para manggulo. Ang yabang mo. Sasabihin ko ulit sa'yo. Ang alitan ko at ng pamilya Liu, mas mabuting huwag kang makialam. Hindi ako makikialam. Ako ang guardian ng Zenhai City. Lahat ng nangyayari sa Zenhai City ay sakop ko. Maliit na guardian lang, pero ang laki ng yabang. Ayaw mo ng magandang usapan, gusto mo ng gulo. Paano nangyari? Mahal na Guardian. Ang batang tong si Wu Tian, talagang walang kakot sa batas. Sinaktan niya ako, ibig sabihin, hindi kanya nirerespeto. Pakiusap, mahal na Guardian, parusahan mo siya agad. Hindi mo kailangang kuruan ang guardian na ito kung paano maggatupad ng batas. Ito. Ayoko makipag-away sa'yo, pero kung sasaktan mo ulit ako, huwag kang magtaka kung hindi na ako maging magalang. Dahil wala akong kinalaman dito, hindi na ako makikialam. Kayo na ang mag-ayos ng problema nyo. Mahal na Guardian, hindi mo ako pwedeng iwanan. Kung mamatay ako, iyak na sisisihin ako ni Master Wu Chang. Huwag kang mag-alala, hindi ka sisisihin ni Wu Chang. Sumusunod si Wu Chang sa Master. Ako ang Master. Liu Ming, ibalik mo ang anak ko ngayon din. Kung hindi, may daan akong paraan para patayin ka. Huwag kang magyabang. Tingnan mo yan. Papa, tulungan mo ako. Yaoyao, Yabang pa. Sige, magyabang ka pa. Anong sinabi mo kanina? May narinig akong nagsabi. Na siya raw ang master. Ha? naghahanap ka ng kamatayan. Baliin ang kamay niya. Yao Yao, nakikiusap ako sa'yo. Gawin mo sa akin ang gusto mo. Bata pa si Yao Yao. Pakawalan mo si Yao Yao, nakikiusap ako. Ha. Subukan mong ipagalaw ulit sa basura na yan. Hindi ba gusto mo akong saktan?
Halika. Sage, suntukin mo. Ginagamit ang bata bilang panakot. Ang baboy. Yaw yaw. Nakikiusap ako sa'yo. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Huwag mo lang saktan si Yaw Yaw. Nakikiusap ako. Kita mo na. Mas may alam pa ang babaeng yan kaysa sayo. Lumuhod ka. Ay. Nakatingin ka pa rin sa akin, ha? Ayaw mo na ba ng mga mata ng anak mo? Papa, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Huwag. Wu Tian, bilisan mo, iligtas mo si Yaw Yaw. Seg. Luluhod ako. Hahaha. Ang sarap. Kaninang, anong kamay ang ginamit mo para sakalin ako? Sirain mo na lang yan. Young Master Liu. Wala siyang kutsilyo, paano niya sisirain? Walang kusilyo, ha? Kung gayon, ikaw na ang bahala sa sarili mo. Wu Tian, huwag. Ay. Paano? Hindi ko kaya. Tuturuan kita. Yaw Yaw. Tigil. Ako na ang gagawa. Rushen. Hahaha. Ayan, ang yabang mo pa. Ngayon, hindi ka pa rin ba parang aso na lumuluhod sa harap ko at nagmamakaawa? Pakawalan mo si Yaw Yaw. Gusto mong pakawalan ko siya. Hindi pa sapat yan. Ay, maliit na dilag, akin ka na ngayon, di ba? Hindi ba ako mas matapang kaysa sa asawa mong walang silbi? Ha? Ginawa na namin ang lahat. Ngayon, pwede mo na bang pakawalan ang anak ko? Pakawalan ng anak mo. Sino ang nagsabi? Hindi ko naman sinabi yan. Gago, patayin ng maliit na bastardo na yan. Papa, tulungan mo ako. Yaw Yaw. Nakita nyo ba? Patay na. Yaw Yaw. Liu Ming. Naghahanap ka ng kamatayan. Inatay mo ang anak ko. Kailangan mong mamatay. Lord Wuchang, pakiusap, pumasok po kayo. Haha. Anak ko. Guardian mo. Sa harap mo mismo, pinatay ni Wu Tian ang anak ko. Pakiusap, tulungan niyo po ako. Kayo ang unang nagnakaw sa asawa at anak ni Ye Wu Tian. Ye Wu Tian ay pumatay kay Liu Ming pagkatapos. Ito ay karma. Kahit ako ay guardian, wala akong magagawa. Sino ba talaga si Ye Wu Tian? Bakit siya napakalakas? Lord Wuchang. Guardian Yu. Lord Wuchang. Pakiusap, tulungan niyo po ang anak ko. Ibibigay ko ang lahat ng ari-arian ko. Ye Wuxian, tutulungan ako ni Lord Wuchang. Patay ka na. Ye Wuxian, patay ka na. Huli na ang inyong lingkod. Patawarin niyo po ako, Master. Wuchang, anong ibig mong sabihin? Natagpuan na ng inyong lingkod si Young Mistress Yaw Yaw at nagdadala na rin ng Divine Doctor para maghintay. Ngayon, pinapatawad kita. Pumatay ng walang kasalanan. Masusunod. Wuchang, maawa ka. Wuchang. Wuchang, iligas mo ang buhay ko. Hindi ko naguguluhin si Wu Tian. Hindi. Master, hindi mo ako pwedeng patayin. Anak ko si Yuru. Kung papatayin mo ako, pagagising ni Yuru, hindi ka niya mapapatawad. Maawa ka. Napakabait ni Yuru. Kung papatayin ko ang matandang ito, baka... hayaan na. Hintayin na lang nating magising si Yuru bago natin pag-usapan. Ye Wuxian, maglakas loob ka bang ipapatay ako kay Wuchang? Sasabihin ko sa iyo ang totoo, ako ang lolo ni Yaw Yaw, ang host ng Blood Puppet. Kung mamatay ako, dapat din siyang mamatay. Totoo ba ang lahat ng sinasabi niya? Wala akong kinalaman dyan. Si Liu Ziwan, siya ang kumuha kay Yaw Yaw para lang mapahanga ang Six God Sect. Kinuha niya si Yaw Yaw para gawing Blood Puppet.
Sabihin mo, ano ang kinalaman ng Six God Sect dito? Gusto mong malaman? Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Wala akong kakialam kung anong paraan ang gagamitin mo. Pilitin mo siyang magsalita. Opo. Kung ayaw niyang magsalita, ikaw ang magsalita. Ikaw ang magsalita. Kung hindi ka magsasalita, mamamatay ka. Kung hindi ka magsasalita, mamamatay ka. Sinabi ni Liu Ziwan na kakaiba ang dugo ni Yao Yao. Gusto niya makipagtulungan sa akin para patayin ka. Tapos, gagawin si Yao Yao na blood puppet. At ialay sa Six God Sect. Mula noon, makukuha na namin ang lahat ng gusto namin. Gusto nilang makamit ang lahat. Ang Six God Sect. Ang lahat ng ito, ginawa ni Liu Ziwan. Nakipagsabuatan na siya sa guardian ng Black Triangle, si Zhao Chen. Wala akong kinalaman dyan. Nagsisinungaling ka. Paano namang wala kang kinalaman? Totoo ang sinasabi ko. Umakyat na siya. Ang pinuno ng Six God Sect, gusto niyang mabuhay ng walang hanggan. Kaya nilinang niya ang Blood Puppet Secret Art. Sumisipsip ng ki at dugo. Ang ki at dugo ni Yao Yao, malaking tulong sa kanya. Sa aming dalawa, nagtanim ng uod na pang-engkanto. Ako ang host. Araw-araw, sinisipsip niya mula sa malayo ang ki at dugo na nabubuo ni Yao Yao. Papatayin kita. Ako ang host ni Yao Yao. Kung papatayin mo ako, mamamatay din siya. Ngayon, malubha ang kanyang sugat. Kung hindi mo siya gagamutin, hindi siya abot ngayong gabi. Dali, ipatawag ang Divine Doctor. Iligtas ang aking anak. Masusunod. Para sa kapakanan ng aking anak, hahayaan ko pang mabuhay ang aso mong buhay ng ilang araw. Yi Wuxian. Kung hindi ako makakapaghiganti, parang hindi ako tao. Jino. May isang tao. Ang kanyang ki at dugo, kumpara kay Yao Yao, ay mas bagay gawing blood puppet. Kumusta na si Yuro? Huwag mag-alala, Master. Biglaan lang po ang pagsiklab ng galit ng ginang. Binigyan ko na po siya ng acupuncture. Magtatagal-tagal pa po bago siya magkamalay. Si Yao Yao. Ang young mistress ay kinulam. Napakabihira po kasi ng ganitong uri ng kulisa. Sa ngayon, hindi ko pa kayang ganap na alisin ang kulisap sa kanyang katawan. Pinapatulog lang muna natin ito sa katawan niya. Pero kahit ganoon, pambihira at mahal din po ang mga sangkap na kailangan. Sabihin mo lang, Divine Doctor. Ako ang bahala sa mga sangkap. Snow Lingxi na 10,000 taon, Flesh Ginseng na 1,000 taon, at Sacred Water of Heavenly Lake na 500 taon. Ang taon ng bawat isa ay kailangang eksakto. Hindi pwede ang kulang o sobra. Ako ang bahala. Gamutin mo lang siya, Divine Doctor. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Master, Sacred Water of Heavenly Lake. Nasa Bay Family sa Black Triangle. Ito ay ipagkapali pagkalipas ng 3 araw. Ayusin mo agad. Kailangan kong umalis ka agad. Wuqian, hihintayin kita. Wuchang, manatili ka rito. Alagaan mo sina Yuro at Yao Yao. Masusunod. Kung gayon, ayusin ko ang mga kapatid sa Black Triangle para salubungin kayo. Yuro. Alagaan mo ang sarili mo. Hindi maganda. Nalantad ang kinaroroonan ng Master. Ang dalawang banal na bagay na ito. Naniniwala akong pamilyar kayo rito, tama ba? Ang Yama Order ng Easter Master. Maaring buhayin ang patay. Ang Sacred Water of Heavenly Lake na nagpapagaling ng mga buto. Kaya pala totoo, ang banal na bagay na Sacred Water of Heavenly Lake. Ang ginagawa ng aming Bay Family ay kumita ng pera. At tumulong sa mga nangailangan hanggat may kayang magbayad ng presyo. Walang bagay na hindi kayang hanapin ng aming Bay Family. Hindi talaga mapapantayan ang Bay Family. Ang Bay Family ay karapat-dapat na maging ang nangungunang pamilya sa Black Triangle. Ang dalawang bihirang kayamanan ay nakita nila. Sinasabing ang may hawak ng Yama Order ay maaring mag-utos sa Wuchang at maging master ng Underground City. Guardian Zhao, huwag kang masyadong magsaya. Narinig ko na si Guardian Yu. Gusto rin niya ang Yama Order. Tama. Ang pagkakaroon ng Yama Order ay katumbas ng pagkakaroon ng kapangyarihang kontrolin ang Zenhai. Sino ba naman ang ayaw maging pinuno ng lugar na ito? At ang aming pamilya Yu, ang yaman na naipon sa loob ng daang taon, ay hindi kayang tapatan ng kung sinumang pusa o aso. Hoy, Guardian Zhao,
Pinapayuhan kitang sumuko na ng maaga. Bakit ka ba mayabang? Mayaman ang pamilya Yu mo, pero hindi rin pa huli ang pamilya Zhao ko. Ang Yama order na ito, hindi pa sigurado kung kanino mapupunta. Kung gayon, kung talagang gusto ni Guardian, Zhao na makipaglaban sa yaman ng pamilya Yu. Simulan na natin. Sarge, dahil ang pinakamayamang pamilya, ang pamilya Zhao at Yu, ay parehong gusto ito, hindi na kailangang hintayin ang Black Triangle Auction. Ang pinakamataas na bid ang mananalo ngayon. Ang pamilya Yuko ay nag-alok ng 500 milyon. AMEA. 500 milyon? Ang liit naman ang tingin nyo sa pera. Magbibigay ako ng 10 bilyon. Nagpapanggap ba kayong mga tanga? Ito ang Yama order. 5 bilyon kayo, 10 bilyon ang pinag-aagawan. Abutin ba kayo ng bukas? Wala akong oras para makipaglaro sa inyo. Huling minuto. Kung hindi nyo maibibigay ang presyong gusto ko, lumayas kayong lahat. Ang aming Yu family ay mag-alok ng 30 bilyon. 50 bilyon. Eh, Ang aming Yu family. Paalam muna, kukuha lang ako ng pondo sa pamilya. ano? Hindi na. 8. Yama order yan. Hindi lang 50 bilyon, kahit 500 bilyon, sulit pa rin. Ano bang alam mo? Ang Yama order na ito. Pek. Ete, nakita mo na ba ang totoong Yama order? Kahit hindi ko pa nakikita ang Yama order, narinig ko sa lolo na sinabi niya, ang Yama order ay may walang hanggang kapangyarihan, at kinikilala lang nito ang master. Ang sinumang humawak nito ay mamamatay o mapipinsala. Oh, kung ganoon, ang Yama order na ito, kung sino man ay pwedeng humawak nito, pek yan. Bakit mo pa siya kinontra kanina? Ano ba yan? Huwag mong kalimutan, ang target natin ngayon ay ang Sacred Water of Heavenly Lake sa paggamit ng peking Yama order para ubusin ang yaman ng pamilya Zhao. Sa ganoong paraan, mas malaki ang sansa nating manalo. Matagal na kayong naghintay. Mga gino, Si Guardian Zhao ay mayaman at makapangyarihan. Ang pamilya Yu ay aatras. kaya ang Yama order ay mapupunta kay Guardian Zhao. Ano? Nakuha ko pa rin, di ba? Ang pamilya Yu ninyo ay itinuturing na malakas sa hexing. Pero ito ay Black Triangle. Maliit lang kayo dito. Kung ikukumpara sa pamilya Zhao ng Black Triangle, may kakayahan ba kayo? Huwag kang magmadali. Hindi ba't may Sacred Water of Heavenly Lake pa? Siguro si Guardian Zhao, malapit nang makita ang lakas ng pamilya Yu. Hahaha. Hindi mo man lang kayang maglabas ng 50 bilyon. Nangangahas ka pa ring makipaglaban para sa banal na tubig na ito? Young Mistress Bay. Para sa sacred water na yan, mag-aalok ako ng 50 bilyon. Ibigay mo na lang sa akin. Miss Bay. Itong sacred water na to. Mag-aalok ako ng 50 bilyon. Ibigay mo na lang sa akin. Sayang ka, ikaw pa naman ang kilalang tao sa Black Triangle. Nakalimutan mo na ang patakaran ng pamilya Bai? Kapag sinabi kong sayo, saka mo lang makukuha. Tama ka, Miss Bay. Tatandaan ko yan. Si Zhao Chen ay nag-alok ng 50 bilyon. May mas mataas pa ba? Naman, mag-alok ako ng 60 bilyon. 70 bilyon. Guardian Zhao, pinapayuhan kitang bumalik at tingnan ang ipon ng pamilya Zhao mo. Pinapayagan ka ba nitong magsalita ng 70 bilyon? Ang lakas ng pamilya Zhao mo. Sa ngayon ay hanggang 50 bilyon lang. Itong Sacred Water of Heavenly Lake. Mukhang hindi mo na makukuha. Teka. May Yama order ako. Gagamitin ko ang pondo ng Underground City. Zhao Chen, huwag ka nang magsayang ng oras. Wala kang makukuhang pera. Ang Yama order mo. Sino ka, bata? Gusto mo na bang mamatay? Pamilya Yi ng Zhenhai. Yi Wuxian. Oh. Siya pala yung walang kwentang miyembro ng pamilya Ye. Idilat mo ang mga mata mo. Tingnan mo ng mabuti. Ang lugar na to, para ba sa isang hamak na tulad mo? Pwede ka bang pumunta rito? Nagkatulong ako kayong Miss Bai na maghanap ng kayamanan. Masama ba yon? Nasa pamilya Bai tayo. Hindi pa nagsasalita siyang Miss Bai. Sino ka ba para mag-utos dito? Bastos ka, minumura mo ako? Naghahanap ka ng kamatayan. Tigil! Nangahas kang magsimula ng gulo sa pamilya Bai? Zhao Chen, hindi mo ba'y ginagalang ang pamilya Bai? Hintayin mo, bata ka. Paglabas mo sa pintong yan, babakbakin ko ang mga buto mo. Sacred Water of Heavenly Lake. Kung wala nang magtataas ng presyo, mapupunta na ito kay Guardian Yu. Hahaha. Hindi na kayang magtaas ng presyo ni Guardian Zhao. Paano magkakaroon ng pera ang isang walang kwentang miyembro ng isang naghihirap na pamilya para magtaas ng presyo? Talaga. Kung gayon, ngayon para malaman ninyo na may mas nakakataas pa. Sa inyo, mag-aalok ako ng 20 bilyon.
Ano? 20 bilyon. Imposible. Wala pa akong narinig na pamilya na kayang maglabas ng 20 bilyon. Ye Wuxian, hindi ito lugar para magyabang. Kung hindi mo mapapatunayan na may 20 bilyon ka, lalabas ka rito ng patay. Emie. Malinaw naman siguro kay Miss Bai. Kung may 20 bilyon ako, di ba? Ang Underground City Supreme Black Card. Tanging ang mga taong mayaman na mahigit 100 bilyon ang makakakuha nito. Ang Sacred Water of Heavenly Lake ay kay Mariana. Nakuha niya ang sacred water. Huwag kang mag-alala. May pagkakataon pa. Ye Wuxian, inutusan kita sa ngalan ng Yama Order, ibigay mo sa akin ang sacred water of Heavenly Lake. Matagal ko nang sinabi sa iyo, ang Yama order mo. 8A. Kayo, pinagtulungan niyo akong lokohin. Hindi ko naman sinabing totoo ang Yama order na yan. Ikaw lang ang walang utak. Kung magkakagulo ka rito, babaliin ko ang mga binti mo at itatapon ka sa labas. Mga aw. Tandaan nyo, hindi kami titigil ang pamilya Zhao. Mukhang hindi naman pala gaanong lugmok ang pamilya Ye gaya ng akala ko. Ye Wuxian, sa tingin ko kailangan kong makipag-usap sa'yo sa lalong madaling panahon. Handa akong tanggapin ang pagdating ni Guardianyo. Meng Pobayalin, bumabati sa master. Ikaw ang sinasabi ni Wuchang na espiya. Tama. Ipinaliwanag na ni Lord Wuchang ang buong pangyayari. Naniniwala akong malalaman natin agad ang koneksyon niya sa Six God Sect. Magaling ang ginawa mo. Ibibigay ko muna sa iyo ang Sacred Water of Heavenly Lake. Gusto kong siguraduhin mong personal mo itong ibibigay kay Wuchang. Bukod pa rito, ang flesh ginseng na ipinahanap ni Wuchang sa iyo, may balita na ba? Nahanap na. Ang flesh ginseng ay kinolekta ng pamilya Zhao daan-daang taon na ang nakalipas. Ngayon, ito ang kayamanan ng pamilya Zhao. Kayamanan ng pamilya. Isa lang naman itong gamot. May paraan ba para makuha ang flesh ginseng? Mahigpit ang seguridad ng pamilya Zhao. Para makuha ang flesh ginseng, mukhang kailangan kong pilitin ang pinuno ng pamilya Zhao na ibigay ito. Masyadong marahas. Ayoko niyan. Tulungan mo akong makapasok sa pamilya Zhao. May sarili akong paraan. Pagkalipas ng 3 araw, mag-host ng birthday banquet ang pinuno ng pamilya Zhao, inimbitahan ang mga makapangyarihang tao mula sa iba't ibang lugar. Kung gayon, kumuha ka ng imitasyon para sa akin. Gusto kong personal na makipagkita sa matandang Zhao na iyon. Teka, Ano? Gusto ba ni Guardianyo na makipag-usat sa akin dito? Hoy, ano pa ang pag-usapan ng ate ko sa'yo? Gusto mong umalis? Ibigay mo ang sacred water of Heavenly Lake. Nakakatawa. Ang Sacred Water of Heavenly Lake ay binili ko ng totoong pera. Bakit ko ibibigay sa'yo? Ako, kung hindi ka lang dumating at ginulo ang sitwasyon, ang Sacred Water of Heavenly Lake ay akin na sana. Ibigay mo at hahayaan kitang umalis. Hahayaan kitang umalis. Emie. Binabantaan mo ako. ano kung binabantaan kita? Hindi ka kilala ni Binibining Bai. Hindi ba namin alam kung sino ka? Pek yung black card kanina, di ba? Sa totoo lang, niloko mo kami para makuha mo ang sacred water of Heavenly Lake. Kaya ngayon, kukunin namin yan pabalik. Tama lang yan. Seg. Nasa akin ang Sacred Water ngayon. Kunin nyo kung kaya nyo. Ikaw, naghahanap ka ng kamatayan. Bali. Ikaw, Bakit? Gusto mo rin bang makipaglaban, Guardianyo? Pero hindi mo ako kalaban. Hindi mo rin makukuha ang Sacred Water. Sabihin mo, ano ang gusto mo para ibigay mo ang Sacred Water? Gusto kong malaman, bakit mo gustong makuha ang Sacred Water? Para saan? Malubha ang sakit ng lolo ko. Kung hindi namin makukuha ang Sacred Water of Heavenly Lake, hindi na siya abot ng 1 buwan. Seg. Dahil sa pagmamahal mo sa lolo mo, tutulungan kita. Pero kailangan mo akong kulungan sa isang bagay. Ano yon? Birthday party ng puno ng Zhao family, samahan mo ako. Ha. Ye Wuchen, Yuling. May daan sa langit, hindi ka dumaan walang pinto sa impyerno, pumasok ka pa rin. Talagang may lakas ng loob kayong pumunta dito. Birthday party ng puno ng Zhao family, nandito kami para magbati. Bakit? Hindi nyo kami gustong makita. Huwag ka na magpanggap, hindi kailangan. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo o umalis kayo dito. O tatawag ako ng tao para basagin ang gabinti nyo at itapon kayo palabas. O hindi ba ito si Ye Wuchen? Anong ginagawa mo dito? Kilala mo ba siya, Young Master Ge? Hindi lang kilala. Bago pa dumating ang sakuna, sa Ye family ibinigay ng tatay niya ang lahat ng ari-arian para lang sa Ge family iligtas ang buhay ng basurang to. Tapos ano? Siyempre kumuha ng pera, tinulungan ang tao.
Pagkatapos ipinadala namin siya sa bilangguan para protektahan. Tignan mo, ang gandang buhay niyang gayon. Makapal ang mukha ng ahas pa siyang pumunta sa Zhou family para sa birthday ng pinuno. Haha, haha. Kaya pala, isa siyang asong pinabayaan. Yung 200 bilyon para sa Sacred Water. Hindi kaya ninakaw niya sa Go family? Anong 200 bilyon? Saan naman kukuhan ganong kalaking pera ang isang walang kwenta? Siguradong ninakaw niya yan sa family namin. Tatawag ako ng pulis ngayon para bumalik siya sa kulungan at maging aso ulit. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas. Yuling, pareho tayong guardian. Wala kang karapatang pigilan ako. Bukod pa rito, ito ang Zhao family. Ano kung Zhao family? Kung hindi ako masaya, sisirain ko ang bubong ng Zhao family nyo. Yuling, ikaw. Are. Guardian Yu, pinoprotektahan mo ang isang walang kwenta. Baka masira ang reputasyon mo. Sa tingin ko, sa bagay na ito, huwag ka nang makialam. Gusto nyo pa akong ipahamak uli? Tingnan natin kung kayong dalawa ay may kakayahan. Ang hiling ng namatay mong ama, nagawa na ng Go family namin. Gayon, kahit kunin pa namin ang buhay mo, hindi na kami matatawag na taksil, di ba? Ayusin ko na ang 2 basurang yan. Huwag mong kalimutan ang dahilan ng pagpunta natin dito. Dahilan. Oh. Ya Wuqian. Gusto mong ibigay ang Sacred Water of Heavenly Lake na yan para lang mapalapit sa lolo ko, di ba? Ano? Ang walang kwentang yan, may Sacred Water of Heavenly Lake pala. Tama, Young Master Ge. Ginastos niya ang 20 bilyong pondo ng Go family para lang sa Sacred Water of Heavenly Lake na yan. Dumating si Commissioner Liu ng Zhenhe. Matandang layo. Ay hindi, Commissioner Liu. Ipinahayag na ng Six Gods sect ang inyong appointment letter sa buong mundo. Gayon, may nanggugulo dito. Pakiusap, Commissioner Liu, magbigay kayo ng hustisya. Siyempre, magbibigay ako ng hustisya. Inatasan ka ni Master Wuchang bilang guardian. Hindi mo sinunod ang utos ni Master Wuchang. Sa halip ay nanlalandi ka sa mga tao ng Six God Sect. AMEA. Wucheng? Ang master ay matagal nang nawawala, mahigit 10 taon na. Isang Wuchang, ano siya? Hindi mo pa ba naintindihan? Gayon, ang mundong ito ay pinamumunuan na ng Six God Sect. Ang panahon ng master ay tapos na. Tapos na yan. Zhao Chen, ikaw. Guardian Yu, ayokong maging kaaway mo, at ayoko ring makipag-away sa'yo. Isa lang ang pakay ko dito ngayon. At yun ay siya, Yi Wuxian. Ang mga walang kwentang yan sa Six God Sect, ikaw lang ba ang kaya nilang ipadala? Yi Wuxian. Pinatay mo ang anak ko. Ngayon, sisirain kita para sa Six God Sect. Tingnan natin kung may kakayahan ka nga. Sect. Subukan natin sa buhay mo. Ganyan lang ang kakayahan mo, ipinagyayabang mo pa. Nakakahiya lang yan. Yi Wuxian. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Liu Ziwan, kung titigil ka ngayon, ililigtas ko pa ang buhay mo. Yuling. Desidido ka talagang makipag-away kay Yi Wuxian at sa Six God Sect. Liu Ziwan, para sa sarili mong kapakanan, sinusubukan mong paglabanin ang Six God Sect at ang underground city ng Master. Ano ang parusa mo? Aba, hindi tama ang sinasabi mo, Guardian Yu. Ang Master ang namamahala sa underground city. Samantalang ang Six God Sect, simula ng lumitaw, ay siyang namamahala sa hustisya ng buong mundo. Si Ye Wuchen ay nagnakaong pondo ng Ge family. Hinihiling ko kay Commissioner Liu na bigyan ako ng hustisya. Anong kasalanan ni Commissioner Liu? Kaya kong patunayan. Si Ye Wuchen talagang nagnakaw ng pera ng Ge family. Yi Wuxian. May sasabihin ka pa ba? Sa inyong mga walang kwenta. Wala na talaga akong sasabihin. Yi Wuxian. Hindi ako pwedeng mamatay. Kung mamatay ako, mamatay din si Yao Yao. Umalis ka. Maghintay ka lang. Zhao Chen, Guardian Zhao. Dahil gusto mo talagang sumali sa Six God Sect, pagbibigyan kita. Ikaw, anong gagawin mo sa akin? Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Inalis ko ang iyong tunay na enerhiya para kay Wuchang. Hindi ka nakarapat dapat maging guardian. Ako. Papatayin kita. Hinihintay kita. Head of Family Zhao Guangxiong. Hindi ka pa ba magkapakita? Ang batang ito mula sa Ye family. Lalo siyang lumalakas ngayon. Ako ang Ge family. Hindi namin maayos na pinag-aralan ang basurang to. Salamat sa pag-alala, Punong Zhou. Ye Wuchen. Ibigay mo na ang Sacred Water of Heavenly Lake.
at papayagan kitang makatakas. Kung ibibigay mo lang ang sacred water of Heavenly Lake sa Zhao family, pagpapatawarin namin ang mga kasalanan na ginawa ko at ng Yao Master Gu sa'yo. Isang piraso lang ang natitirang tubig. Mukhang pareho kayong gustong-gusto ang kunin nito, Yao Master Gu at punong Zhao. Kanino ko ibibigay? Sa akin, syempre. Ang 200 bilyon na ginamit mo para bilhin ang tubig, ninakaw mo sa Ga family. Young Master Ge, mali ang sinasabi mo. Nasa Black Triangle tayo, sa teritoryo ng Zhao family. Kailangan ni Ye Wuqian na ibigay ang tubig sa Zhao family. Para lang siya maprotektahan namin at makawi ng buhay. Yi Wuxian, hindi mo ba talaga ibibigay ang kubik sa kanila? Batang Ye. Ibigay mo na ang tubig kung marunong kang umintindi. At hindi ka paatayin. Ye Wutan, ibigay mo sa akin ang tubig. Huwag kang mag-alala. Habang nandito ako, hindi ka hahawakan ng Zhou family. Young Master Gu. Naglakas loob kang agawin sa akin ang sacred water. Kung galitin mo ako, ang magiging bunga nito. Hindi mo kayang panagutan. Hahaha. Ano ba yung sinasabi mo, so family head? Ang pera ay galing sa Ga family ko, kaya ang sacred water ay sa Ga family ko rin. Sa ganitong paraan, kinukuha ko lang naman ang pag-ari ng Ga family ko. Ay, nakakatawa naman. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? May mukha ka bang pang 200 bilyon? Ikaw, Young Master Gu. Alaga bang desidido kang kalabanin ang Zhao family ko? hahaha. So family head, huwag kang magalit. Magtulungan muna tayo na tapusin si Ye Wuqian, bago natin pagdesisyonan kung kanino mapupunta ang sacred water. Hehe. Yi Wuxian. Naglakas loob kang saktan ang anak ko. Ngayon, kung hindi ka mawalan ng kahit isang piyaso ng laman, huwag kang umasa makakalabas ka sa pintong ito. Kung gusto mong agawin ang sacred water ko, sabihin mo lang. Hindi mo na kailangan pang mag-isip ng mga ganitong dahilan. Naghahanap ka ng kamatayan. Mukhang ang mga paraan ng pamilya ninyong Zhao ay ganoon lang pala. Ikaw ay isa lamang na marunong lang ng kaunting palilinlang, isang hamak na nilalang. At naglakas loob ka pang insultuhin ang pamilya kong Zhao. Zhao Guangxiong, anong klaseng hamak na nilalang ka para kausapin ang aking master ng ganyan? Anong sabi mo? Huli po akong dumating, patawarin niyo po ako, master. Tumayo ka. Tama nga. Kayo pala ay nagkaisa para lokohin kami. Manahimik ka. Maay ko bang itanong kung sino si Emari para mapayuko ang pamilyang Bai? Ang pagkakakilanlan ng aking master ay maaari mo bang basta-basta itanong? Dahil dumating na ang marangal na pamilyang Bai ng Black Triangle, hindi na ako magtatagal pa. Paalam, head ng pamilyang Zhou. Paalam. Young Master Gu, huwag ka munang umalis. Pakiusap, Young Master Gu, bumalik ka at sabihin sa pamilya mong Gu na bumalik na ako, si Yi Wuxian. Ang mga bagay na hindi sa pamilya ninyong Gu ay babawiin ko lahat. Salamat, Guardian Yu, sa pagbabantay sa aking pinto. Ang gagawin ko ngayon ay ayokong guluhin ng iba. Siege. Binibining Bai, ano po ang sadya ninyo rito? Si Zhao Chen ay gumawang malaking gulo sa aming pamilya Bai kanina. At saka, lumapas tangan sa aking master pagkatapos. Kaya ako rito ay para kunin ang buhay ni Zhao Chen. Tay, tulungan mo ako. MRJ. Siya lang ang nag-iisang anak ng aming pamilya Zhao. Pakiusap, maging mapagbigay po kayo, at palayain niyo na ang aking anak. Kung gusto mong iligtas ang nag-iisang anak ng pamilya Zhao mo, kailangan mong magbigay ng bagay na may katumbas na halaga bilang kapalit. Ayan. Ang aming pamilya Zhao ay may gusali ng kumpanya sa gitna ng Black Triangle. Kunin niyo na po lahat. Sige, gawin mo na. Tatay, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Yi Wuxian. Ang gusali ng kumpanya ay nagkakahalaga ng 50 bilyon. Hindi ka pa ba kontento? Oh, kaya pala, ang nag-iisang anak ng pamilya Zhao ay nagkakahalaga lang ng 50 bilyon. Tatay, hindi ba't mayroon pa tayong 1,000 taong flesh ginseng? Ibigay mo na sa kanya. Si Young Master Zhao pala ang may pag-iisip. Kaya pala, gusto mo pala ang 1,000 taong gulang na flesh ginseng ng pamilya ko. Sige, ibibigay ko na sa'yo. Paano ako nagkaroon ng walang kwentang anak na pulad mo? Hindi ka pa ba uwi para kunin ang 1,000 taong gulang na flesh ginseng? Master,
Nabalitaan ng 5 Tigers at 8 Divine Kings na darating ka, kaya naghanda na sila ng piging para sa'yo. Ano? Bakit biglang nagkasakit si Lolo? Ye Wuxian, si Lolo ko. Ang piging, mamaya na natin pag-usapan. May kailangan pa akong gawin, hindi ako pwedeng magtagal. Tandaan mo, ang Black Triangle ay hindi dapat mapunta sa kamay ng 6 God Sect. Opo. Yuling, maghanda ng helicopter pabalik sa Zenhai. Ililigtas natin ang lolo mo. Doktor, nasaan ang lahat ng doktor? Bilisan nyo, iligtas nyo siya. Kumusta si Lolo? 8. Malapit na si Lolo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi mangyayari kay Lolo ang kahit ano. Marie, sinabi mong kaya mong iligtas si Lolo. Huwag kang magalala, Miss Yu. Nandito ako, hindi mamamatay ang matandang Ginoo. Nagbaliktad ang key sa loob ng katawan ng lolo. Kailangan ko munang ayusin ang key sa loob niya. Sandali lang, 8. Dahil lang sa isang salita ni Wuxian, gagawin mo talagang sugal ang buhay ni Lolo. Paano kung nilagyan niya ng lason si Lolo? Naniniwala ako kay Marie, magagawa niyang gamutin si Lolo. Ye Wutian, huwag mo akong bigyan ng dahilan para mawalan ng pag-asa. Lolo, Ye Wuxian, binigyan mo nga ng lason si Lolo. Kung may mangyari sa kanya, hihiwain kita ng hihiwa. Bakit ganito? May iba pa bang problema sa katawan ng lolo? Itim na dugo. Ye Wuxian, nilagyan mo nga ng lason si Lolo. Ete, patayin mo na siya. Ye Wuxian, niloko mo ako. Hindi lang simpleng kagbaliktad ng key ang problema ni lolo. Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng Divine Doctor para gamutin siya. Pumunta agad sa ikalawang palapag ng Anhi Hospital, sa private room. Mabilis. Ye Wuxian, huwag mo nang subukang lokohin si Ed. Ete, huwag mo na siyang paniniwalaan. Wala siyang magandang balak. Hanapin agad si Professor Zhao Chancheng para gamutin si Lolo. Opo. Professor Zhao, bilisan niyo po. Professor Zhao, napakahusay niyo po sa medisina. Kayo lang ang makakapagligtas sa lolo ko. May iba pa akong pasyente. Gagamitin niyo ba ang inyong kapangyarihan? Paapilitin ako. Professor Zhao, ang inyong acupuncture ay walang kapantay. Kung ililigtas nyo lang ang lolo ko, anuman ang gusto nyo, ibibigay ko, ako si Yuling. Hindi naman imposibleng gamutin ang sakit ng lolo mo. Itingnan ko muna. Ang lolo Yu ay may baradong meridian. At dahil sa salungat na enerhiya ng isang manggagamot, hindi na kinaya ng kanyang meridian, kaya hindi maayos ang daloy ng dugo. Ang isang manggagamot ay nangahas na ilagay sa panganib ang buhay ng tao. Sino ka? Batang walang alam? Ako ang doktor na ginagalang ng 6 God Set bilang isang EIE. Anong kaapatan mo pa pagdudahan ang aking kakayahan sa medisina? Kung ipagpapatuloy ng manggagamot na ito ang pagtuso, ang mga ugat ng lolo Yu ay tiyak na hindi makakayanan. At sasabog ito. Ye Wuxian, nangangahas ka pa ring magsalita. Ano? Ete, masama ang balak ng batang ito. Putulin na lang ang dila niya. Manahimik kayong lahat. Professor Zhao, ituloy nyo na ang acupuncture. Aba. Malakas talaga ang swerte ni matandang Master Yu. Ayos na. Lolo, gising ka na. Talagang mahusay si Professor Zhao. Sa ganito lang kabilis, nagising na si Lolo. Si Professor Zhao ay tunay na henyo sa medisina. Hindi naman po. Pinupuri niyo po ako, Guardian Yu. Pero ang bayad. Ginoong Zhao, sabihin nyo lang ang gusto nyo. Ang mga meridian ni matandang Master Yu ay nasa subdulan na ng kanilang kakayahan. Kung ayaw mong asikasuhin ang kanyang libing, itigil mo na agad. Gusto mo pa ring saktan ang lolo ko? Ete, ano ba ang ipinainom niya sa iyo? Anong pangkukulam ang ginawa niya sa iyo? Hindi mo na ba iniisip ang buhay ni Lolo? Ye Wuxian, ayos na ang lolo ko ngayon. Umalis ka na, hindi kita patayin. Say. Dahil nagdasya na si Guardian Yu, huwag kang magsisi mamaya. Master Yi, nasugatan ka ba? Kanina, bumaliktad ang aking tunay na enerhiya, hindi pa ako nakakabawi. Hindi ko inakala na ang simpleng ito. Hindi ko kayang pigilan ang isang palat. Maliit na sugat lang yan, hindi ka mamamatay. Lolo. Hinihiling ko po, Marie, nakalimutan ang nakaraan at iligtas ang aking lolo. Ayoko.
Buhay man siya o patay. Ano naman ang kakialam ko? Hindi ko po dapat kayo sinugod kanina. Kung galit po kayo, handa po akong tanggapin ang anumang palo o mura. Pakiusap, Emarye, iligtas niyo po ang aking lolo. Walang interest. Dahil si Emarye ay galit at ayaw tumulong. Ako na lang ang magpapakamatay. Sana pagkatapos kong mamatay, mailigtas niyo ang aking lolo. Teka, Sabi ko lang ayoko siyang iligtas. Hindi ko sinabing huwag siyang iligtas. naiintindihan ko po, Master. Ang matandang Yu ay nagpapakita ng mga sintomas ng pagkalason. Pagkalason. Paano naman siya malalason? Ang pagkain ni Lolo ay palaging sinusuri ng espesyalista para sa lason. Ete, sinabi ko na sa'yo na si Wu-chan ay gagamitin ang paglilipat ng ki kay Lolo para lasonin siya. Di ba? Ang matandang Yu ay malinaw na nalason sa pagkain. Kung muli mong dudumihan ang pangalan ng aming Master, hayaan mo siyang mamatay. Sa tingin ko, wala ka ring magawa. Manahimik ka. Naniniwala ako sa pagkatao ni Emarye. Hinihiling ko sa Divine Doctor na tulungan ang pasyente. Naalis na ang lason. Kailangan lang magpagaling ni Elder Yu at malapit na siyang gumaling. Hindi ko lang alam, sino ang naglagay ng lason kay Elder Yu. Hindi ko rin alam, bakit siyang Master Yu ay sigurado na ako ang naglagay ng lason. Ye Wu-chan, bakit mo ako tinitignan? Bakit, yung Master Yu, kinakabahan ka ba? Ako, Yufei, ano ba talaga ang nangyayari dito? Sa tingin ko si Yar Zhao ay alam na lamang tungkol dito. Ang problema ng pamilya Yu, anong kinalaman ko diyan? Narinig ko na si Yar Zhao ay mahusay sa acupuncture. Pero hindi ko alam kung marunong din siya mag-ayos ng buto. Sasabihin ko. Siya ang lumapis sa akin ilang araw na ang nakakaraan. Sinabi niya na gusto niyang magkasama kaming umarte sa isang palabas. Asundin ko ang kanyang mga utos. Kapag naging pinuno na siya ng pamilya, ibibigay niya sa akin ng 1/10 ng kayamanan ng inyong pamilya. matandang pagong, pinagtaksilan mo ako. Yufi, para sa mana, ikaw pala ay handang saktan ang lolo mo. Ngayon, para sa pamilya Yu, lilinisin ko ang ating angkan. Nagkamali ako. Naniwala ako sa paninira ni Guzichen. Nabulag ako at sinaktan si Lolo. Talagang alam kong nagkamali ako, pero ipinangako sa akin ni Guzichen na hindi niya hahayaang mamatay si Lolo. Ano ba ang ibinigay niya sa iyo? Para magawa mo, ang saktan ang lolo mo. Ipinangako sa akin ni Guzichen na kung hindi magigising si Lolo, ang lahat ng kayamanan ng pamilya Yu ay ibibigay niya sa akin at pati ang Guang'an Building ay ibibigay niya sa akin. Hindi ako tao, hayop ako, pero ate, ako lang ang kapatid mong lalaki. Sinaktan mo ang sarili mong kamag-ana. Karapat dapat ka pa bang mabuhay? Ye Wu-chan, hindi ka na rin magtatagal. Plano na ng pamilya Gu na saktan ka. Ikaw ang susunod na mamamatay. Sa kabila ng lahat, hindi ka pa rin nagsisisi. Ako, Linger. Lolo, Linger. Itapon ang walang hiyang yan sa lambak ng mga insekto. Lolo, apo mo ako. Lolo, hindi mo yan pwedeng gawin. Lolo, hindi ka karapat dapat maging miyembro ng pamilyang Yu. Lolo. Maraming salamat, Ginoong Ye, sa pagliligtas sa amin. Mula ngayon, ang pamilyang Yu ay susunod lamang sa utos ni Ginoong Ye. Yaw. Yuru, huwag kang mag-alala. Anak natin si Yao Yao. Ano man ang maging kapalit, ililigtas ko siya. ang gamot na ito ay gawa sa sacred water at flesh ginseng. Kaya nitong gamutin ang panloob na pinsala ni Young Mistress Yao Yao. Maaring panandaliang magising si Young Mistress Yao Yao. Pero, para tuluyang mawala ang blood puppet, kailangan pa rin ng blood lingshi. Mama! Yaw, gising ka na. Mama, huwag ka nang umiyak. Hindi na masakit kay Yao Yao. Psych! Hindi na masakit kay Yaw. Hindi na iyak si Mama. Nanay, nasaan na si Little Beko? Yaw. Divine Doctor si Yaw A. Nga,
Masyadong malala ang pinsala ni Miss Yao Yao. Ang pagkakaroon niya ng maikling pagkamulat ay patunay na ng kanyang lakas ng loob. Kailangan kong bumalik sa Jiang family para kunin si Little B para kay Yao Yao. Si Little B ay, Si Little B ay paboritong oso ni Yao Yao. Tuwing nasasaktan siya, hinahayaan ni Yao Yao na kasama niya si Little B. sasamahan kita. Hindi. Kailangan mong maghanap ng bloodlingsing gayon bukod pa rito kung sasama ka sa akin lalong magagalit ang matriarch. Huwag kang mag-alala. Natatakot sa'yo ang matriarch gayon hindi niya ako sasaktan. Emmy, Saan ba to? ito ang opisina ng iyong Master Guguzichin. Bakit mo ako dinala dito? Para makapag-asawa ka sa magandang pamilya, para makahanap ka ng magandang kinabukasan. Pinahilo mo ako para ibigay ako kay Gazikyan? Paano mo to nagawa sa akin? Ay, Yuru. Para sa ikabubuti mo rin to. Yi Wuchen, ang kalabanin ang Six God Sect, ay kamatayan lang ang kahahantungan. Dali, iwanan mo na siya. Sumama ka kay Guzichen. Makukuha mo ang lahat ng gusto mo, lahat ng pangarap mo. Hindi. Maliban kay Wutian, wala akong ibang lalaking sasamahan. Ha? Ilang araw ka lang sumama kay Yi Wutian, sumasagot ka na sa akin. Pupuntahan ko si Wutian. Pagsisisihan mo ang ginawa mong gayon. Tijo. Aba, para kay Yi Wutian, ipagkakanulo mo ako. Papatayin kitang babae ka. Euro, nasaan ka? Emmy, nasa isang lugar siya na hinding-hindi mo mahahanap. Emmy, Matandang hukluban. Pakawalan mo si Yuro ngayon, at ituturing kong walang nangyari. Ililigtas ko ang buhay mo. hahaha. Kung gayon, huwag mo na akong pakawalan. Hanggat mahahanap mo ako. Emmy, Siguradong darating si Wutian para iligtas ako. sa pagkakataong ito, hindi na kita ipagtatanggol. Isipin mo na lang kung paano ka magmamakaawa kay iyong Master Gu. Ay, matriarch. Talagang tinupad mo ang iyong salita. Dinala mo talaga ang magandang dilag na ito dito para sa akin. Young Master Ga, gawin mo ang gusto mo. Magpakasaya ka. Kung gayon, hindi na ako magpapakipot. Yuru, ngayong gabi, siguraduhin mong mapagsilbihan mo ng maayos siyang Master Gu. Kung makakabangon pa ang ating Jiang family sa dating kaluwalhatian, lahat ay nakasalalay sa iyo. Anong ginagawa mo? Bobby, huwag kang mahiya. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Matapang ka pala, gusto ko yan. Ako, gustong-gusto kong paamuin ang mga matatapang na kabayo na tulad mo. Huwag kang lumapit. Ayoko ring lumapit. Pero ikaw, sino ba ang nagsabi na magkaroon ka ng mukha ng isang artista at ganyang kagandang katawan? Hindi ko mapigilan. Ang balat na ito. Ang kinis at lambot talaga. Baba. Naglakas loob kang kagatin ako? Gusto kitang patayin sa kagat. Pinipilit mo akong gahasain ka. Kung ayaw mo sa akin, okay lang. Pero kailangan mo muna akong pagsilbihan. Kapag nasyahan ako, papawiin kita. Para makasama si Yawuchan, ano sa tingin mo? Nananaginip ka. Master, kumpirmado na po. Si Miss Jiang ay dinala ng matriarch dito. Ito ang Gu Family Group. Teritoryo ito ni Guzichen. Si Yuro ay nasa panganib ngayon. Dali. Sumama ka sa akin para iligtas siya. Matandang halimaw. Saan mo dinala si Yuro? Yi Wushan, ikaw yan. Aray, nabali ang buto ko. Nabali ang buto ko. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sabihin mo, Nasaan si Yuro? nasa opisina ni Guzichen. Hayop ka. Sinasabi ko sa iyo, kapag nailigas ko si Yuro, kung ayos siya, mabubuhay ka. Kung may mangyari sa kanya, mamamatay ka. Umalis ka. Bitawan mo. Yuro, Guzichen, naghahanap ka ng kamatayan. Nabali. Yuro, ayos ka lang ba? Wala ka bang galos? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na galawin ang babae ko? Yawuchan, hindi ako titigil hanggat hindi ka patay. Wuchang. Guzichen. Gusto ko sanang patayin ka na lang agad. Pero parang masyadong madali yon para sa'yo. Mas mabuti kung magdusa ka ng mas masahol pa sa kamatayan, para matuto ka ng leksyon. Ano ang gagawin mo? Wuchang, ibigay mo siya kay Yuling. Kagigising lang ni Elder Yu. Siguradong matutuwa siyang makita ka. Huwag. Yaya Wuchan. Nagmamakaawa ako sa'yo.
huwag mo akong ibigay sa Yu family. Huli na para magmakaawa. Ang Yi Wuqian at Yuling na yan, ang lupit talaga nila. Ginawa ka nilang ganyan. Yang Master Gu, malaki ang lugi mo ngayon. Ang layong nilakbay mo para lang sabihin sa akin yan? Pati ang ari niyang Master Gu. Ye Wuqian. Ang paghihiganti na ito, ibabalik ko sa iyong 10 o 100 beses. Narinig ko rin na si Yi Wuqian ay may wutsang na sandigan. Utusan ng lahat ng ospital sa Zenhai na huwag gamutin siyang Master Gu. Talaga? Ye Wuqian, gago kang hayop ka. Gusto kitang patayin. Basta sumama ka sa Six God Sect. Hindi lang gagaling ang ari mo. Tutulungan ka pa naming patayin ang apelidong Ye para makaganti ka. Sikh God Sect. Simula nang magising si Yao Yao noong huli, tuloy-tuloy na siyang natutulog. Hey! Miss Jiang, huwag ka nang masyadong mag-alala. Si Master Ye at Lord Wuchang ay naghahanap na ng Blood Lingxi. Siguradong mahahanap nila yan. Hindi pa rin gising si Yao Yao, di ba? Liz Yuan, ano ang gusto mong mangyari? Dahil sa iyo, halos maging manugang na kita. Masasabi ko sa iyo kung paano tanggalin ang lason sa katawan ni Yao Yao. Paano? Nasaan? Kung gusto mong malaman kung paano tanggalin ang lason ng Gu, pumunta ka sa bahay ng Liu family ng mag-isa. Miss Jiang, huwag kang pumunta. Ito ay tiyak na patibong ni Liu Ziwan. Kahit isa lang sa 10,000 ang pag-asa, kailangan kong subukan. Kahit isuko ko ang buhay ko. Miss Jiang. Nasaan si Yuro? Nabigo po ako. Hindi ko po siya napigilan. Niloko siya ni Liu Ziwan at lumabas. Saan siya dinala ni Liu Ziwan? Sinabi ni Miss Jiang na bantayan ko si Yao Yao. At hindi ako sinabing sumunod. Hindi ko po alam kung saan sila pumunta. Ipadala ang mensahe kay Wuchang. Kahit baliktarin natin ang buong lungsod ng Zenhai, kailangan nating mahanap si Yu. Opo. Matagal ka nang natutulog, oras na para magising. Linlock mo ako, Liz Yuan. Hahaha. Kung hindi kita loko, paano ka makakalabas sa mahigpit na bantay ng villa? Kung palalayain mo si Yao Yao at tatanggalin mo ang lason, gagawin ko ang lahat. Bakit ka ba napakabobo? Ang Gu ay inilagay ng Six God Sect, paano ko ba matatanggal yan? Hayop ka. Puta. Sa susunod, ayusin mo ang pananalita mo bago ka magsalita. Hoy, Yi Wuxian. Hawak ko ang kabit mo. Kung gusto mong makita si Jiang Yuru na buhay, pumunta ka mag-isa sa abandonadong lugar sa labas ng bayan. Gusto kong marinig muna ang boses ni Yuru, para makasigurong ayos lang siya. Magsalita ka. Hayaan mong iligtas ka ng lalaki mo. Wuqian, ako ang pabigat sa'yo. Huwag mo na akong iligtas. Kailangan mong mahanap ang Blood Lingxi para magising na ang ating Yao Yao. Narinig mo ba? Buhay pa ang mahal mo. Liu Ziwan, maghintay ka lang. Pupuntahan na kita ngayon. Yi Wuxian. Hindi ganoon kahaba ang pasensya ko. Pagkatapos ng kalahating oras, mas mabuting makarating ka na dito. Kung hindi, maghanda ka na lang para sa libing ng babae mo. Kukunin mo ang bangkay niya. Nga pala, huwag mong kalimutang dalhin ang Sacred Water of Heavenly Lake. Ha 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 ha. Commissioner Liu. Kumusta? Epektibo ba ang paraan ko? Buti na lang at nagbigay ng ideya siyang Master Gu. Kung hindi, napakahigpit ng bantay sa villa ni Wuchang. Paano ko kaya mapapalabas ang maliit na babaeng ito? Yang Master Gu, sigurado ka bang mapapatay mo si Yi Wuxian? Sa pagkakataong ito, marami akong inimbitang eksperto mula sa Six God Sect. Hindi ako naniniwala na hindi ko mapapatay si Ye Wuqian. Hindi. Kung mamatay si Yi Wuxian ng ganoon, masyadong madali para sa kanya. Gusto kong gawing mas masahol pa sa kamatayan ang buhay niya at pagsisihan niya ang pagdating sa mundong ito. Hindi ko pakialam kung paano mo siya pahihirapan. Ang gusto ko lang ay ang Sacred Water of Heavenly Lake. Huwag kang mag-alala, Yang Master Gu. Basta may Sacred Water of Heavenly Lake, ang mga nakatatanda ng Six God Sect ay tiyak na magagamot ang iyong life root. Yung Master Gu, may problema. Anong problema? Bakit ka nagmamadali? Pinangunahan ni Wuchang ang mahigit 1,000 tao at pinalibutan ang lugar na ito. Ang ating mga eksperto at Death Warriors ay hindi makatagal. Ano? Nawawala ang Master. Saan niya nakuha ang napakaraming tao? Si Yi Wuxian, hawak niya yata ang Yama Order. Bilisan nyo, pigilan nyo siya. Opo.
Hindi ba sinabi mo na kaya mong pigilan si Wuxian? Gayon na noon, ako mismo ang nagpuksa sa pamilya Ye. Gayon kaya ko ring puksain si Ye Wuqian. Gu Zichen, ang buong pamilya ko, mahigit 30 katao. Kaya mo bang bayaran ang isang ulo? Hahaha. Dahil kusang loob kang naghahanap ng kamatayan, huwag mo akong sisihin kung kukunin ko pa ang isa pang ulo ng pamilya Ye. Gu Zichen, ikaw na. Ye Wuqian, kung papatayin mo akong gayon, ang pamilya Gu at ang Sith Gods sect ay hindi ka patatawarin. Wuchang umatras. Ang iyong alipin ay walang kakayahan. Nakatakas si Gu Zichen. Hindi mo kasalanan. Ang dalawang taong ito ay handa ng mamatay. Kahit ako, hindi ko kayang pigilan ang pagsabog ng tunay na enerhiya ng dalawang master. Nandito pa rin ang bastos na yan. Tigil, kung umusad kayo ng isang hakbang, papatayin ko ang maliit na babaeng ito. Wuqian, umalis ka na. Huwag mo akong intindihin. Alagaan mo ng mabuti si Yao Yao. Bitawan mo siya. Sabi ko umatras ka. Bingi ka ba? Liu Ziwan, kapag ginalaw mo pa siya, pagsisisihan mong nabuhay ka sa mundong ito. Hahaha. Ang asawa at anak mo, nasa kamay ko na. Anong karapatan mong magyabang dito, bata ka? Liu Ziwan, ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong ipaghiganti ang anak ko. Gusto ko ikaw, sa pagitan ni Yao Yao at Jiang Yuru, pumili ka ng isa. Gusto kong maranasan mo, ang sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay. Wuqian, umalis ka na. Isang araw lang ang pagmamahalan natin. Si Yao Yao lang ang tunay mong kadugo. Manahimik ka, babae. Liu Ziwan, papatayin kita. Hindi mo na kailangang gawin yan. Kapag kinagat ko ang lason na ito, isasama ko ang anak mo sa ilalim ng lupa para makita ang anak ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Umatras ka. Kung hindi ko masisiguro na hindi hihiwain ng kusilyo ko ang lalamunan ng maliit na babaeng ito. Ye Wuqian, umalis ka na. Simula pa lang, ayaw ko na sayo. Hindi mo ba nakikita? Hindi mo lang kayang protektahan si Yao Yao. Paulit-ulit mo akong inilalagay sa panganib. Ayoko na kitang makita pa. Umalis ka na. Yuro, ito ba ang tunay mong nararamdaman? Ye Wuqian, hindi mo pa rin ba nakikita kung sino ka? Ikaw ay isang malas at nagdadalan kapahamakan. Sige. Alis ako. Master, si Miss Jiang ay. Manahimik ka. Sarili niyang desisyon yan. Wuqian, hinding-hindi ko pinagsisisihan na nakilala kita. Hahaha. Hindi ko inakala. Si Wuxian ay isa ring duwag na aso na takot mamatay. Jiang Yuru. Kung sumama ka lang sana sa anak ko noon pa, hindi sana mamamatay ang anak ko. Bakit pa ang daming salita? Kumilos na. Yuru, ayos ka lang ba? Yuru, patawad. Ako ang dahilan ng paghihirap mo. Hindi ganoon. Ako ang dapat huminging tawad. Master, ano ang gagawin kay Liu Ziwan? Hayaan si Divine Doctor Tang na humanap ng paraan na hindi makakaapekto kay Yao Yao. Paralisahin siya. Gu Zichen, ikaw na taksil. Master Liu Naku. Anong nangyari sa'yo at naging ganyan ka? Kung hindi mo lang ako iniwan at tumakas, gagawin ba ako ni Wuqian ng ganito? Lalabanan kita. Teka. Wala rin akong magawa eh. Kung hindi ako umalis, perho tayong mamamatay doon. Kaya iniwan mo lang ako para mamatay dito. Sino nang nagsabi? Pumunta ako sa Sith God sect para humingi ng tulong. Pagbalik ko, dinala ka na. Puy, niloloko mo lang ako. Maniniwala ka o hindi, bahala ka. Pero kailangan kong sabihin sa'yo. Ako at ang mga tao ng Sith God sect, sabay kaming nakaisip ng isang paraan para mapuksa si Ye Wuqian. Paano? Magpapanggap na si Ye Wuqian, puksain ang Zhou family. Iwanan lang si Zhao Qian na pininsala ni Ye Wuqian. Para ang lahat ng puwersa sa Black Triangle ay habulin si Ye Wuqian. Iyon lang. Siyempre hindi. Magpapanggap ulit na si Ye Wuqian at susuko sa Sith God sect. Naging aso siya ng Sith God sect. Ang mga tahan niya sa underground city. Tiyak na tatalikuran siya. Sa panahong iyon, hayaan silang magpatayan. Magandang ideya. Kung sa pagkakataong ito, talagang mapapatay natin si Ye Wuqian, ang pag-iwan mo sa akin para tumakas, hindi ko na yon sisingilin sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay si Ye Wuqian.
Saan ka tatakas? Matanda, bayaran mo utang mo. Matanda, bayad na. Matriarch. Tama na yan. Huwag kang tatakbo. Yuru, kailangan mo akong iligtas ngayon. Matriarch, mula nang ibigay mo ako kay Gazikian, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Huwag mo na akong guluhin. Oh, naghanap ka ng kasama, ha? Ha? Siya ay miyembro ng aming pamilya, Jiang. Mayaman siya. Kung kailangan mo ng pera, sa kanya ka humingi. Matriarch, ikaw. Hindi ako ang may kasalanan. Sila ang hindi marunong umintindi. Ayaw mo talaga akong tigilan. Oy, maganda ka. Mabebenta ka ng mahal. Anong gagawin mo? Ang matandang yan, sa Shengqian Entertainment Place namin, naubos ang pera niya sa sugal. Ibinenta ka niya sa amin. Ito ang kasunduan. Ayoko rin namang ibenta ka. Ang Jiang family, lahat ng pwedeng ibenta, ibinenta ko na. Ay naku, Yuru, maniwala ka lang sa akin kahit minsan. Kapag nakabawi ako, agad-agad, tutubusin kita. Matriarch, pakinggan mo. Tao pa ba ang sinasabi mo? Ang pumatay, magbabayad ng buhay. Ang may utang, magbabayad. Iyan ang batas ng langit. Sumama ka na sa akin. Kapag ginalaw mo siya, kukunin ko ang buhay mo. Ipagtatanggol mo ang babaeng yan? Hindi mo ba inalam kung sino ako? Wala akong kakialam kung sino ka. Ha? Umalis ka. Ay, ang boss ko ay ang Shengqian Entertainment Place kilalang Divine Calculator. Kulangan ng 3 tile. Kung balian mo ang kamay ko, maghanda ka ng mamatay. Kung gayon, sabihin mo sa boss mo na lumapit dito at harapin ako. Kumain. Boss, may nanggugulo sa Yinling Restaurant. MMAMM. Hintayin mo lang ang boss ko, papatayin ka niya. Yi Wuxian, anong pakialam mo dito? Ikaw ang nanggulo sa mamamatay taong ito. Pagdating ng panahon, huwag mo akong idamay. Matriarch, paano ka nakapagsalitaan ganyan? Manahimik ka na lang. Kung sumama ka lang kay Guzichen, sapat na ang dote niya para makabawi ako. Pero pinili mo pa ring sumama sa lalaking ito, kaya wala akong nakuha. Wutian, tara na. Teka, kayo ang nanggulo sa kanila. Kung umalis kayo, paano ako? Ikaw ang nanggulo sa kanila. Gayon, kami na naman ang may kasalanan? Emmy, inalagaan kita ng maraming taon. Ngayon, babayaran mo ang utang ko. Ano ngayon? Anong problema? Teka, gusto mo bang tumakas? Wala kang takas. Ay, Kung gusto kong umalis, ang isang alipin na tulad mo, hindi ako mapipigilan. Sino yan? Kahit aso, tinitingnan pa rin ang amo bago saktan. Hindi mo talaga ako binibigyan ng respeto. Si Kesan Liang. Naglakas loob kang saktan ang tao ko? Bata, sa tingin ko, sawa ka na sa buhay. Ano? boss, kailangan mo akong ipagtanggol. Walang silbi. Hindi mo kayang talunin, tapos ako pa ang tatawagin mo para ipagtanggol ka? Ang mukha ko, ikinahihiya nyo na. Umalis ka. Bata, naglakas loob kang saktan ng tao ko? Saan ka ba galing? May pera para sa hotel, walang pera para matulog sa kalye. Sa teritoryo ng Zhenhai City. Kung saan ko gusto doon ka lang gumagala. Hoy, bata. Ang yabang mo, ay. Ano? Pwede na ba kaming umalis ngayon? Huwag mong isipin na dahil may kaunting galing ka, ay matatakot na ako sa'yo. Kung hahayaan kitang umalis ngayon, wala na akong mukhang ihaharap. Paano pa ako makakagalaw? Sa Zhenhai City pagkatapos nito. Kung gayon, ano ang gusto mo? Ang pangalan kong Divine Calculator ay nakuha ko dahil sa aking mga kamay na paang multo at sa aking galing sa pagsusugal. May lakas ka ba ng loob na makipagsugal sa akin? Matagal nang walang sinuman ang naglakas loob na sabihin sa akin ang mga salitang makipagsugal. Hinahangaan ko ang iyong tapang. Mukhang may kaunting galing ka nga. Ganito na lang. Kung manalo ka sa akin, ang kontrata ng babaeng ito, pati na ang posisyon ko bilang Divine Calculator, ibibigay ko sa iyo ng buong puso. Emye, ngunit kung matalo ka, upugutin ko ang ulo ninyong tatlo at pipilipitin ko ito. Wala akong kakialam sa walang kwenta mong titulong Divine Calculator. Walang interest. Sa buhay mo lang ako interesado. Hahaha. Seg. Kung ganun, buhay ang itataya natin. Kung sino ang matalo, mamamatay. Paano mo gustong maglaro? Kahit ano. Kahit ano pa yan. Hindi ako makatalo. Kung ganun, simulan natin sa simple. Pero nakamamatay. Hulaan ang puntos. Huwag mong sabihin inaapi kita. Ikaw muna ang manghuhula. Hulaan ko, 12. Ang puntos na kulang ng 3 o 2 ay ang pinakamataas. Ako muna ang manghuhula. Gusto mo talagang wala ka ng pag-asang manalo, ah? Ikaw na lang muna ang manghula. Hahaha.
Seg, hindi na kita pagbibigyan. Sa tingin ko, ang ulo mo ay akin na. Hula ko, 2. Tapos na, tapos na, tapos na. Ikaw na malas. Paano mo naman hayaan na si Kesanliang ang unang manghula? Hula ko. A0. Marunong ka ba talagang maglaro? Paano magiging 0 ang dis? Sa tingin ko, parang gusto mo nang mamatay. Hahaha. Talagang 0. Ito, paano mo nagawa yan? Nandaya ka. Ang pagsusugal mismo ay isang uri ng pandaraya. Kesanliang, ang tagal mo nang nasa kasino, hindi mo naman siguro kailangan na ako pa ang magturo sa iyo nito, di ba? Hindi ako sumasang-ayon. Kesanliang, hindi ka marunong matalo. Ito ay sa pagitan namin. Kapag nagsalita ka pa ulit, papatayin kita. Natalo na, ayaw pa ring sumuko. Kung ayaw mo talagang sumuko, kailangan ko pa bang makipaglaro sa iyo ng matagal? AMEA, hindi ka nanalo ng marangal. Hindi ko yan tatanggapin. Kung gusto mo ang buhay ko, kailangan mong ipatalo ako ng buong puso. Sige. Kung gayon, ipapatalo kita ng buong puso. Lumang patakaran, lumang laro. Pero, ngayon, metal na ang disco. Tingnan natin kung paano ka pa mandadaya. Hindi ko kailangan mandaya. Ang talunin ka ay napakadali. Ngayon, ikaw ang umalog. Ako ang magbubukas. Sige na. Hulaan mo. 3 tuldok. Sayang naman, kulang ng 3 tael. Mukhang ang buhay mo ay hindi na maililigtas. Mali na naman ang hula mo. Impossible. Ang mga tenga ko ay hindi pa kailanman nagkamali. Nandaya ka. Ang taong ito ay hindi marunong matalo. Hindi na kailangan makipagtalo sa kanya. Tara na. Tama. Umalis na tayo. Ngayon, hanggat hindi tayo nagkakaalaman, walang sinuman sa inyo ang makakaalis. 2 beses na akong natalo, pinabayaan pa rin kita. Ano pa ang gusto mo? Ngayon, may isang tao na kailangang magbuhos ng dugo dito. Nandaya ka. Hindi ako natalo. Hindi ko yan tatanggapin. Kaya, ipagpatuloy mo pa rin ang pagsusugal sa buhay mo. Ngayon, isa lang sa ating dalawa ang makakalabas ng buhay dito. Sige. Gusto mong mamatay? Pagbibigyan kita. Tatlong 6. Boom! Ngayon, tingnan natin kung paano ka pa mandadaya. Kahit mahulaan mo pa, ano naman, dahil lang sa nahulaan mo, ibibigay ko na ba ang ulo ko sa'yo? Bata, huwag mong kalimutan, teritoryo ko to. Kaya kong patayin ka ng walang matitira, kahit anong bakas. Bago pa ako magalit, umalis ka na. Hahayaan pa kitang mabuhay. Hahaha. Malapit na ang katapusan mo, ang tigas pa ng dila mo. Ay, sasabihin ko sa'yo, nagbago ang isip ko. Gagawin kitang putol-putol. Matandang hukluban, igagapos ko siya sa kulungan ng aso para magbantay. Tungkol naman sa babae mo. Mayroon akong 12 ng kapatid, pwede ko silang paglaruan. Hahaha. Ye Wuqian, ang ganitong uri ng basura, hindi na kailangang mabuhay pa. Tama, patayin mo na siya agad. Gusto talaga niyang mamatay. Hindi na mapipigilan. Yuru, tara na. Hoy. Huwag mo na kaming sundan. Kung hindi, papatayin kita. Wala akong pakialam na sundan kayo. Emmy, kulang sa timbang. Hindi ka mamamatay ng walang saysay. Emmy, pipilitin kitang ibalik ang lahat ng kinuha mo sa akin. Emmy. Zhao Chen, Ye Wuqian, patayin kita. Zhao Chen, bakit ka nandito sa halip na maging masayang yung master sa Black Triangle? Ye Wuqian, ikaw na peke ang hipokrito. Ibalik mo sa akin ang 72 buhay. Ang Zhao family, anong sinabi mo? Hindi ko maintindihan. Ye Wuqian, hanggang kailan ka magpapakunwari? Hindi ba ikaw ang nagutos kay Bayalin? Nalipulin ang Zhao family. Hindi ako nag-utos sa sinuman na pumatay.
Walang kinalaman ang paglipol sa Zhao family sa akin. Tama nga, may maliit na misunderstanding dito. Kasama ko siya sa lahat ng oras ngayong mga araw. Bullshit. Kinilala ka ni Bai Yalin bilang kanyang master. Bukod sa iyo, sino ang makapag-utos sa kanya? Inamin na niya, siya si Meng Po. Ikaw ang master. Ikaw ang gumamit ng Yama Order para utusan siyang patayin ang buong pamilya ko. Nasa akin nga ang Yama Order, pero ang bagay na ito, hindi ako ang nag-utos. Ang pamilya ninyong Zhao ay may kasalanan nga, pero hindi ito sapat para lipulin. Hindi ako ganoon kalupit at walang awa. Ang mga kasinungalingan mo, sabihin mo samga namatay kong pamilya sa impyerno. Mamatay ka. Hindi kita maintindihan ngayon. Kapag kumalma ka na, maintindihan mo na totoo ang sinasabi ko. Magkunwari ka pa. Magkunwari ka pa. Ang plano mong lipulin ang pamilya kong Zhao, matagal mo na sigurong naisip, di ba? Una, ginamit mo ang Yama Order para kunin ang ari-arian ng pamilya kong Zhao. Tapos, kinuha mo ang aking Guardian True Key para gawin akong walang silbi. Sa huli, pinanood mo lang na lipulin ang pamilya kong Zhao nang wala akong magawa. Ye Wuchen, ang sama mo. Zhu Chen, huwag mo akong tingnan na parang masamang tao. Para husgahan si Ye Wutian, hindi siya ganoong kleseng tao, at hindi niya magagawa ang ganoong bagay. Pweh. Hindi ba dahil lang sumama ako sa Six God Sect at pinagtaksilan siya ang master? Gayon, mukhang tama ang ginawa ko. Ang ganyang uri ng amo, hindi karapat-dapat sa aking katapatan. Desisyon mo kung kanino ka sasama. Basta hindi ka gagawa ng walang pusong bagay, hindi kita gagalawin. Sa sinasabi mong yan, naniniwala ka ba sa sarili mo? Ngayon, pinigilan mo ako. Hindi ako makagalaw. Maya-maya lang, gagawin mo na ang gusto mo sa akin, di ba? Umalis ka na. Ang paglipol sa pamilya Zhao, alamin ko ang katotohanan, para patunayan ang aking kawalang sala. Patunayan ang kawalang sala mo? Gusto mo bang maghanap ng sisisihin? O si Rain ang ebidensya? Ngayon, hindi ko kailangang magdaliwanag ng sobra sa iyo. Kapag nalaman ko ang katotohanan, lalabas ang lahat ng katotohanan. Ye Wuchen, ang pagpatay sa kamag-anak ay hindi mapapatawad. Hanggat nabubuhay ako, lalabanan kita hanggang sa huli. Ano ba talaga ang nangyayari? Kung hindi ako nagkakamali, may naggapanggap na master at nag-uutos para wasakin ang pamilya Zhao. Anong sabi mo? Gusto mong maging aso ako para sa Six God Sect? Yang Master Gu, mali ang sinabi mo. Ang master ang magiging aso para sa Six God Sect. Lies yan. Binibigyan ba kita ng mukha ha? Gusto mong magpanggap ako bilang master at lumuhod sa Six God Sect at dilaan ang kanilang mga paa? Yang Master Gu, huwag kang magalit. Laging nakamaskara ang master. Walang pakialam kung si Yang Master Gu o si Ye Wuchen ang nasa likod ng maskara. Ano nang kinalaman ni Ye Wuchen dito? Nalaman na ng Six God Sect na si Ye Wuchen ang master na nawawala ng maraming taon. Ano? Siya ang master. Sa tingin ko, si Yang Master Gu ang dapat maging master. Kung sa pagkakataong ito, mapapatay natin si Ye Wuchen. Kung gayon, ikaw na nagpapanggap na master, baka magiging totoo na. Yang Master Gu, nararamdaman mo pa rin ba na nakakahiya ang pansamantalang pagluhod sa Six God Sect? Yang Master Gu, nararamdaman mo pa rin ba na nakakahiya ang pansamantalang pagluhod sa Six God Sect? Kapag ang langit ay magbibigay ng malaking responsibilidad sa isang tao, dapat muna nitong pahirapan ang kanyang isip at pagurin ang kanyang katawan. Kung magiging master ako, ang kaunting kahihiyan na ito, kaya kong tiisin. Hahaha. Matriarch, huwag kang mahiya, inumin mo. Sige. Commissioner Liu, bakit mo ako pinapunta rito nang nagmamadali? Ano ang nangyari? Wala namang masyadong mahalaga. Naputol kasi ang binti ko, di ba? Gusto kong hilingin sa matriarch na magpakalat ng balita para sa akin. Balita? Anong balita? Ang matriarch ay may koneksyon sa lahat ng makapangyarihang tao sa Zenhai. Umaasa ko na ipapakalat ng matriarch ang balita na ang master ay sumama sa Six God Sect. Iparating sa bawat makapangyarihan Na ang master ay sumapi sa Six God Sect. Oto ba yan? May duda pa ba? Ngayon, kahit sino sa Six God Sect namin ay kayang utusan ng master. Hindi naman siguro. Bakit hindi? Ayaw sumunod ni Wuchang sa master, sumapi sa Six God Sect. Kaya hinuli ko siya. Ngayon, dito siya papatayin para magsilbing babala sa lahat. Ay naku. Si Wuchang na yan, hindi lang malupit ang paraan, kundi mabilis pa sa hangin. Nahuli mo siya. Ang galing mo, Kuya Ziwan. Inutusan ng master para hulihin ang isang maliit na Wuchang. Makakatakas pa ba siya? Ipasok siya. Lumuhod ka. Hindi ikaw ang master. Sino ka ba talaga?
Kung magsasalita ka pa ng isa pang salita, papatayin na kitang gayon din. Linisin ang aming hanay. Magaling. Ang mga suwail na traidor na tulad nito ay dapat lang ganyanin. Halika, gamitin mo ito. Ahahaha. Wuchang, nung nasa kasalan ka ng pamilya Liu at naghasik ng lagim, hindi mo siguro inakala na darating ang araw na to, ano? Hahaha. Sage, bagbugin. Patayin niyo siya. Para na rin yan sa paghihiganti sa anak ko at para mailabas ang galit na to. Darating ang master. Papatayin niya kayong lahat. Ano raw ang sinabi niya? Wala kong narinig. Master, may nararamdaman ka pa rin ba para sa dati mong tauhan? Ang hina mo namang manakit. Wala na siyang lakas para magsalita. Kung ganun, bibigyan ko siyang lakas. Patay na siya. Ang dali naman niyang namatay. Masyado siyang pinatawad. Hindi siya mamamatay ng ganun kadali. Matriarch. Ngayon, alam mo na siguro kung sino ang masusunod, ang Six God Sect o ang Master. Master. Kanina pa, pakiramdam ko iba ang boses mo. Hindi ikaw si Yi Wuchen. Sino ang nagsabi sa'yo na si Yi Wuchen ang master? Siya mismo ang nagsabi sa akin. Si Yi Wuchen talaga. Matriarch. Huwag kang magpaloko sa kanya. Alam ng lahat, ninakaw ni Yi Wuchen ang Yama Order. Nagpapanggap siyang Master. Pek. Ang isang pek ay naglakas loob pa na magpakitang gila sa harap ko. Kapag nahuli ko siya, hihiwain ko siya at ipapakain sa aso. Tama yan. Dahil alam na ng Matriarch na ang Master ay kumampi na sa Six God Sect, ikakalat na natin ang balitang ito. Sige na. Huwag kang mag-alala. Ang pagkakalat ng sismis ang pinakamagaling kong gawin. Wuchang, ang master na pinanumpaan mong paglilingkuran, ako mismo ang nagparusa sa iyo. Bakit ayaw mo pa ring sumama sa Six God Sect? Puy. Akala mo ba mahina ako tulad ninyo para sumama sa mga basura ng Six God Sect? Emye. Wuchang, dahil desidido ka nang sumama kay Yi Wuchen sa kamatayan. Kung ganoon, pagbibigyan kita. Yang Master Gu, sige, gawin mo na. Yan ang hinihintay ko. Wuchang, marami ka nang napatay. Naisip mo ba na darating ang araw na mamamatay ka rin? Maghanda ka ng sarili mong lapida. Mga basura, kung matapang ka, gawin mo. Darating ang Master. Papatayin niya kayong lahat. Kung gayon, sa kabilang buhay na lang, hintayin mo ang Master mo. Patayin siya. Kapatid Wuchang, maglakbay ka ng payapa. Subukan nyo lang siyang galawin uli. Sisiguraduhin kong hindi kayo makakaligtas. Yi Wuchen, nahanap mo pa talaga kami dito. Ang paghahanap sa inyong mga basura, hindi naman mahirap. Emye. Anong gayon kung nahanap mo kami? Hawak ko si Wuchang, kaya huwag kang gagawa ng anumang padalos-dalos. Kung hindi, papatayin ko siya. Master, huwag mo akong sisihin. Sinira nila ang reputasyon nyo. Patayin siya. Emye. Patay. Tingnan mo kung maglakas loob siya. Yi Wuchen. Bukod sa pagbali ng aking binti at pagbulag sa aking mata, ano pa ang magagawa mo sa akin? Babaliin mo rin ba ang aking braso? Mukhang nagbigay ka nga ng bagong ideya para parusahan ka. Kung galawin mo pa ako, maniniwala ka ba kung sasabihin kong kakagatin ko ang dila ko hanggang mamatay? Kung mamatay ako, hindi rin mabubuhay ang anak mo. Kakagatin ang dila hanggang mamatay. Buong buhay ka ng duwag. May lakas ka ba ng loob? Ano? Gusto mong ipusta ang buhay ng anak mo para lang makipagsapalaran? Wala akong oras para sa isang lumpo na tulad mo. Unahin ko siyang ipadala sa impyerno para maging daan mo. Guzichen, nagdanggap ang Master. Sinira mo ang aking reputasyon. Paano mo gustong mamatay? Yi Wuchen, gusto mo ba talagang makita si Wuchang na dugan sa harap mo? Master, ang buhay ni Wuchang ay walang halaga. Sa susunod na buhay, kapatid mo pa rin ako. Master, ang buhay ni Wuchang ay walang halaga. Sa susunod na buhay, kapatid mo pa rin ako. Narinig mo ba? Ang buhay niya ay hindi banta sa akin. Kailangan mong mamatay ngayon. Saig, kung gayon, apatayin ko siya para may kasama siya sa kabilang buhay. Wuchang. Ang simple mo talaga mag-isip. Sa ilang salita lang, nagulo na ang isip mo. Ang taong tulad mo. Pero pakiramdam ko pa rin, mas masarap sa pakiramdam. Kung ako mismo ang papatay sa'yo, Maawa ka. Patawarin mo ako. ayaw mong mamatay, ha? Kung gayon, bigyan mo ako ng dahilan para hindi ka patayin. Pinakain pa kita noon. Ang dahilan na yan.
Hindi ako nasisiyahan. Liu Ziwan, may hindi pa tayo na ayos. Saan ka nagmamadali? Aray, Yi Wuxian. Hanggat nasa anak mo pa ang blood puppet, hindi mo ako kayang patayin. Tama, hindi kita kayang patayin. Pero hindi ibig sabihin yan, hindi kita kayang pahirapan. Ikaw, anong balak mo? Hindi ba't sinabi mo kanina, na nakagatin mo ang dila mo para magkakamatay? Para sa kapakanan ng aking anak, hindi ko yan hahayaan. Kaya, puputulin ko ang dila mo. Yeye. Young Master Yi, Master. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Patawarin mo ako. Wuchang, ang pagganggal ng dila ng masasamang tao, ikaw ang pinakamahusay diyan. Ipinagkakatiwala ko yan sa'yo. Para sa ganitong uri ng tao, hindi sapat ang pagganggal lang ng dila. Sa tingin ko, kailangan ding kanggalin ang ngipin. Wuchang, ang pagganggal ng dila ng masasamang tao, ikaw ang pinakamahusay diyan. Ipinagkakatiwala ko yan sa'yo. Para sa ganitong uri ng tao, hindi sapat ang pagganggal lang ng dila. Sa tingin ko, kailangan ding kanggalin ang ngipin. Basta hindi siya mamamatay. Kung paano mo siya gustong paglaruan, bahala ka. Bakit ka sumisigaw? Isang ngipin lang ang tinanggal ko sa'yo. Pero kami, kayo ang muntik na siyang mamatay. Master, patawarin niyo po ako. Sasabihin ko sa inyo kung nasaan ang Bloodling Shi. Kinamumuhian ko ang mga taong hindi nagtatapos magsalita, na nagkapahintay sa akin. Magkatuloy ka. Ay. Nasa bahay ng Zhao family sa Black Triangle ang Bloodling Shi. Nasa bahay ng Zhao family talaga ang Bloodling Shi. Hindi mo ako niloloko. Ahaha. Pinahirapan niyo na ako ng ganito. Kahit 10 beses pa niyo akong bigyan ng tapang, hindi ko pa rin kayo lolokohin. Sige. Mukhang may kwenta pa pala ang mga ngipin at dila mo. Iwan ko na muna sa'yo. Master, walang katotohanan ang mga sinasabi ng matandang to. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ay, sumusumpa ako. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Kung may kahit isang kasinungalingan, patayin niyo na ako. Totoo ba o hindi ang sinasabi niya, ako na ang magpapatunay. Sabihan si Mengpo, maghanda siya para sa suporta. Pupunta ako sa Black Triangle. Paano siya? Bahala ka na diyan. Kung sa Zhao family villa ako, hindi ko makita ang Bloodling Shi. Putulin mo ang dila niya. At ipakain sa aso. Ang Zhao family noon, isa ring malaking pamilya sa Black Triangle. Hindi ko akalain na ngayon, ganito na sila kalungkot. Matapos mapuksa ang Zhao family, iniwan ang bahay na walang tao. Nilooban na ito ng mahigit 10 beses. Naku, nilooban na ng mahigit 10 beses. Kahit pa ang Bloodling Shi ay naito nga. Baka nakuha na ito ng iba. Magpapadala na po akong tao para maghanap. Teka, may itatanong ako sa'yo. Ang pagpuksa sa Zhao family, ikaw ba ang may kagagawan? Hindi po. May gumamit lang po ang pangalan ko para gawin yon. Sana nga hindi ikaw. Kung sakaling malaman ko sa huli na ikaw ang gumawa. Sino yan? Naggapanggap na multo. Itaas mo ang ulo mo para makita ko kung sino ka. Ye Wuchan, sa wakas dumating ka na. Master, matagal na tayong hindi nagkita. Ikaw si Zhao Guangxiong? Hindi ka pa pala patay. Hindi pa patay ang Master. Paano naman ako mamamatay muna? Kaya ito, ikaw si Liu Ziwan, ay nagplano ng bitag para sa akin. Sadyang inakit niyo ako rito, tama ba? Tama. Kung papatayin ka namin dito, walang makakaalam. Mukhang miyembro ka rin ng Six God Sect. Gusto kitang patayin. Hindi lang dahil miyembro ako ng Six God Sect. Ang kailangan ko ay ang iyong dugo. Kapag ginawa kitang blood puppet, magiging immortal ako. At ang aking martial arts ay abo sa ruro. Kaya para dito, pinatay mo ang 12 ng miyembro ng pamilya Zhao. Hayop ka talaga. Sila ang may kasalanan. Gusto kong gumawa ng blood puppet. Inigilan nila ako, sinasabing ito ay masamang sining. Ang nanay pa ni Zhao Chen ay pupunta sana sa opisina ng gobernador para isumbong ako. Wala akong ibang pagpipilian kundi patayin sila. Wala akong ibang pagpipilian. Sakto. Pwede ko ring isisi sa iyo ang paglipol sa buong pamilya Zhao. Isisi sa iyo. Si Zhao Chen.
Bakit siya lang ang pinatawad mo? Ayoko sa anak kong ito na walang kwenta. Pero siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Zhao. Gusto ko pa siyang magkaroon ng tagapagmana. Pero ayokong malaman niya ang katotohanan. Kaya ang paghihiganti sa paglipol ng pamilya ay sa iyo ko isisisi. Master, hayaan mo akong hulihin siya. Ilantad natin ang kanyang mga krimen sa publiko. Haha, ikaw, maliit na babae, sa tingin mo ba mahuhuli mo ako? Bitawan mo siya. Ako ang gusto mong patayin. Ako ang harapin mo. Ano? Naawa ka. Kung gusto mong iligtas ang buhay niya, pwede. Gawin mo lang ang lahat ng ipag-utos ko. Bingi ka ba? Narinig mo ba ang sinabi ko? Seg, ano ang gusto mong gawin ko? Ngayon, sa harap ko, baliin mo ang braso mo. Master, huwag. Seg, babaliin ko ang 2 braso ko. Wala ka ng hostage ngayon. Paano ka lalaban sa akin? Zhao Guangxiong, dumating na ang katapusan mo. Nagkataon lang na nanalo ka sa isang galaw. Ang buhay kong ito, hindi mo basta-basta makukuha. Kinuha. Ang buhay mo, hindi niya makukuha. Paano naman ako? Ikaw na suwail na anak. Naglakas loob kang patayin ang sarili mong ama. Ikaw na suwail na anak. Naglakas loob kang patayin ang sarili mong ama. Kung hindi lang ako ang nag-isang anak ng pamilya Zhao, matagal mo na akong pinatay, di ba? Mula pagkabata. Ang nanay ko lang ang nagmahal sa akin. At ikaw, para lang sa walang kwentang blood puppet na yan, pinatay mo ang nanay ko. Kung alam ko lang na mangyayari ito, dapat noon pa lang, pinatay na rin kita. Tatay, samahan mo na ang nanay ko sa kabilang buhay. Ngayon, lumabas na ang katotohanan. Ikaw na lang ang natitira sa pamilya Zhao. Zhao Chen, sa totoo lang, hindi ka naman masama. Maaari kong kagisipan na ibalik ka bilang gwardiyan ng Black Triangle at hayaan kang muling itatag ang pamilya Zhao. Zhao Chen, Maaari kong kalimutan ang pagkakamali mo sa pagtalikod sa akin at pagpanig sa Six God Sect. Basta't sumumpa ka ng katapatan sa akin, ibabalik ko sa iyo ang iyong tunay na enerhiya at cultivation, at muli kang magiging gwardiyan ng Black Triangle. Wala na akong natitira. Ano pa ang silbi na titulong guardian? Kapag nagbago ang isip mo, hanapin mo lang ako sa Underground City. Ang posisyon ng guardian ay nakareserba pa rin para sa'yo. Binigo ko ang master. Hindi kita hahanapin. Oh? Teka, Ye Wuchen. Ang nanguna sa pagpunta sa Zhao family namin noon ay ang taong nasa likod mo. Bakit? Bakit mo ako pinagtaksilan? Bakit? Ang tanong na yan, naitanong ko rin sa nakaraang master. Bakit? Bakit mo ako pinagtaksilan? Bakit? Ang tanong na yan, naitanong ko rin sa nakaraang master. Ginawa ko ang lahat para sa kanya, handa akong mamatay. Bakit hindi niya ipinasa sa akin ang posisyon ng master? Sa halip, ipinasa niya sa'yo. Isang walang kwentang tao na nagtatago lang sa bilangguan? Gusto mo bang malaman ang sagot? Pwede kong sabihin sa'yo. Kung gayon, bilisan mo. Nilagyan ko ang lason ng dart. Kapag kumalat na ang lason sa'yo, baka wala ka ng pagkakataong magsalita. Iyon ay dahil nakita ng dating master ang tunay mong puso. May demonyo sa loob mo. At ngayon, ilalabas mo na ang tunay mong anyo. Hahaha. Kung hindi ka para sa sarili mo, parurusahan kang langit. Sino ba ang walang demonyo sa puso? Ibigay mo ang Yama Order para mamatay ka ng mabilis at walang hirap. Ang Yama Order, may bibigay ko sa'yo. Pero sa tingin mo, kaya mo bang hawakan yan? Isang token lang yan. Ano ang hindi kayang hawakan? Kung hindi mo nakuha ang tunay na turo ng master, hindi mo kayang hawakan ang Yama Order. Ang plano mo, nauwi sa wala. Kahit hindi ko kaya, Ang Six God Sect ay puno ng mga eksperto. mayroong makakahawak niyan. Anong benepisyo ang ibinigay sa'yo ng Six God Sect para ipagkanulo mo ako ng ganito? Isang buhay kapalit ng isang lungsod.
Ipinangako sa akin ng pinuno ng Six God Sect na kapag napatay kita, gagawin niya akong master ng Zhenhai City para mamuno sa isang lugar. Para lang diyan. Hindi pa ba sapat ang mga yan? Lei Dong. Nakita mo na, di ba? Ang buhay ng master, hindi mo basta-basta makukuha. Ginugol mo ang lahat ng iyong enerhiya para magpatawag ng kidlat. Kahit nasugatan mo ako, Pero ang lason ay kumalat na sa'yo, hindi ka na mabubuhay. Ang buhay ko. Kahit ang langit ay hindi makakapaggasya. Ngayon, ako ang langit mo. Master! Master! Dumating na ang mga kasama ko. Hindi mo na ako makapatay. Huwag kang magyabang. Kumalat na ang lason sa buong katawan mo. Walang makakapagligtas sa'yo. Master. Master. Nasugatan po kayo. Yuling, kailangan kong kontrolin ang lason gamit ang aking enerhiya. Hindi ako makakagalaw. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Pero hindi po ako marunong magmedisina. Paano po ako makakatulong? Pupuntahan ko po agad si Divine Dr. Tang. Siguradong may paraan siya. Hindi, huli na. Masyadong malakas ang lason. Hindi ako magtatagal. Kung susundin mo lang ang sasabihin ko, iyak na magagawa mo. Master, sabihin niyo po. Ano? Sunugin ang Yama Order. Alam lang ng lahat na ang Yama Order ay isang kayamanan sa mundo. Ang sinumang makakuha nito ay makakapag-utos sa lahat ng bayani. Ngunit hindi nila alam ang pinakamakapangyarihang kakayahan ng Yama Order. Ito ay makakapaggabago ng tao at makakapagbalik ng buhay. Master, naniniwala po ako sa inyo. Master, bumaba na po kayo. Sayang. Wala nang Yama Order sa mundong ito. Kung wala nang Yama Order, wala na ring Master. Hindi. May Yama Order man o wala, kayo pa rin ang master sa aming puso. Wala na ang Yama Order. Ang mga tapat ay mananatiling tapat. Nasa akin ang Yama Order. Ang mga walang puso at traidor ay magtataksil pa rin. Mabuti. Kapag gumaling ako, sabay nating kupuksain ang grupong ito ng mga walang puso at traidor. Master, kumusta na po kayo? Ang Yama Order ay may walang hanggang kapangyarihan. Nagsama na kami. Ang aking cultivation ay lumago ng higit sa 10 beses. Ang pagganggal na maliit na lason na ito ay wala lang. Tunay na pinagpala ang aking master. Nga pala, paano mo ako nahanap dito? Nagasala po si Yuling. Hindi ko po nakilala ang tama sa mali. Pakiusap, parusahan niyo po ako, master. Yuling. Ikaw ngayon ang nagligtas ng aking buhay. Hindi mo na kailangang yumukod sa akin mula ngayon. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari? 3 araw na ang nakalipas. Nakita ko ang lolo ko na gumagamit ng dugo ng tao para diligan ang bloodling shi. Gumagamit siya ng mga buhay na tao para subukan ang masamang sining ng blood puppet. Doon ko lang nalaman na ang lolo ko pala, siya ang pinuno ng Six God Sect. Ano? Sinasabi mong ang lolo mong si Yu Zhangquai, ang pinuno ng Six God Sect. Tama po, mula nang bumalik kayo sa Zhenhai, hanggang sa lahat ng nangyari ngayon, siya ang nagplano ng lahat. Siya pala ang utak sa likod ng lahat ng ito. Nasaan siya? Sa punong tanggapan ng Six God Sect. Master, sinaktan ako ni Wushan. Ang aking balong meridian ay naputol. Pakiusap, Master, iligtas mo ang aking buhay. Emie, hindi mo man lang magawa ang maliit na bagay na ito. Iligtas ka. Sayang lang ang aking kapangyarihan. Gayunpaman, si Wuchan ay nalaso na. Kahit hindi ko naputol ang kanyang ulo, hindi na siya mabubuhay. Ibig sabihin, patay na siya. Siguradong patay na. Siguradong patay na. Kung buhay, ipakita ang tao. Kung patay, ipakita ang bangkay. Ang linyang ito, ilang beses mo pa gustong ipaulit sa akin. Kung talagang gusto ng Master na makita ang bangkay, pupuntahan ko na siya ngayon. Upugutan ko siya ng ulo. Hindi na kailangan. Papunta na siya rito. Ano? Ang tunay na enerhiya ay lumalakas. Ang pagnanais na pumatay ay papalapit. Malapit na si Wushan. Impossible. Walang makakagamot sa lihim na lason ng aking Bay family. Walang sino man ang nalason ang makakaligtas. Emie, dahil walang makakaligtas. Kung gayon, bakit pabuhay si Wushan? Ako, ibig sabihin ba, hindi siya Diyos siya. Emie, o baka naman hindi talaga siya nalason. Ito ay isa lamang,
kasinungalingan na inimbento mo para magkasikat sa akin. Master, kailangan niyo akong paniwalaan. Talagang nasugatan ko siya. At nalason din siya. Hahaha, paniwalaan ka. Paano kita paniniwalaan? Dati ka ng tao ni Wuxian. Master, sa harap niyo po mismo, sumumpa akong magiging tapat sa Six God Sect. Amy, ang tulad mong dalawang mukha. Hindi mapagkakatiwalaan. Kung ipinagkanulo mo si Wuxian ngayon, maari mo rin akong ipagkanulo bukas. Master, kailangan niyo akong paniwalaan. Wala akong balak na ipagkanulo kayo kahit kaunti. Hahaha, paniwalaan ka. Ang sinabi mong iyan, sinabi mo rin kay Wuxian dati, hindi ba? Ano pa ang kailangan kong gawin para lang paniwalaan niyo ako? Hehehe. Madali lang para paniwalaan kita. Maging blood puppet ko. Isama ang iyong dugo at alaala sa aking katawan. Sa ganoong paraan, malalaman ko na. Niloloko mo ba ako? Yuzhan Kui, tapat ako sa'yo. Hindi mo ito magagawa sa akin. Marami ang tapat sa akin. Sino ka ba? Sa paningin ko, ikaw ay pagkain lang para sa blood puppet ko. Wala kang silbi. Yuzhan Kui. Kahit maging multo ako, hindi kita pakatawarin. Hehehe. Hindi ka magiging multo. Ang kaluluwa ng blood puppet ay hindi makakapasok sa underworld. Ah. Ang dugo ng babae, napakasara. Hahaha. Yuzhan Kui, dumating na ang katapusan mo. Yuling, ikaw nga ang aking mabuting apo. Nagdala ka pa ng tagalabas para patayin ang lolo mo. Pumatay para sa kasiyahan, gumawa ng lahat ng kasamaan. Wala akong lolo na tulad mo. Aking mabuting apo, halika, lumapit ka sa lolo. Mapapatawad ko ang malaking pagkakamali mo sa paggataksil sa akin. Hahaha. Yuzhan Kui, nagkamali ka. Kung magmamakaawa ka ngayon, maari ko pang pag-isipan. Sirain lang ang iyong kultivasyon at hindi ang buhay mo. Hahaha. Ang yabang mo naman. Alam niyo ba kung ano to? Bloodling Shi. Magaling ang mata mo. Pinino ko ang esensya ng Bloodling Shi para mapabuti ang aking cultivation. Ngayon, hindi mo na ako kalaban. Ang huling taong sa harap ko ay ganoon kakumpiyansa. Patay na. Ang huling taong sa harap ko ay ganoon kakumpiyansa. Patay na. Hahaha. Hindi ako gumagawa ng bagay na hindi ko sigurado. Kung hindi, bakit ako magkukunwaring may sakit noon para lang lokohin kang gamutin ako? Niloko mo ang master para gamutin ka. Para lang malaman ang kanyang lakas. Mabuting apo, sa bagay na yan, nakagawa ka ng malaking serbisyo. Ah, Kasuklam-suklam. Ngayong alam mo na ang aking lakas. Huwag nang magsayang ng oras, lumaban na tayo. Hindi na ako makapaghintay na ipaghiganti ang mga pinatay mo. huwag kang magmadali. Bago ako kumilos, hayaang ang aking blood puppet ang makipaglaro muna sa inyo. Say, atayin niyo sila. Master, huwag mong hayaang makita ng matandang yan ang iyong lakas. Ang babaeng ito, ako na ang bahala. Mag-inga. Mag-inga. May laso ng bangkay sa kamay niya. Huli na para mag-aalala. Atayin mo siya. Ibigay mo ang panlunas. Amy, bukod sa walang panlunas, kahit mayroon, hindi ko ibibigay sa isang nagkanulo sa akin. Dapat siyang mamatay. Siya ay miyembro ng U family. Apo mo siya. Hahaha. Mali. Siya ay isang ligaw na bata na pinulot ko lang. Hindi siya kabilang sa U family. Sa aking paningin, siya ay isang piyesa na maaring itapon anumang oras. Hahaha. Master, huwag mo siyang pakiusapan. Ang taong ito ay walang pagkatao. Si Yuffie ang kanyang sariling apo. Kaya niyang maging malupit. Huwag kang mag-alala. Kapag napatay ko siya, tiyak nagagaling ang lason sa katawan mo. Hahaha. Gusto mo akong patayin? Akala mo ba, ako ang pangalawang Zhao Guangxiong? Ang dami mong sinasabi. Wala kong oras para sa'yo. Kapag napatay kita, Kailangan ko pang bumalik para makita ang asawa't anak ko.
Sa tingin ko, mula ngayon, mabibiyuda na ang asawa mo, at ang anak mo, magiging isang batang walang ama. Ang dami mong sasa. Hahaha. Gaya ng inaasahan ko, Yi Wuqian, wala ka palang binatbat. Tingnan mo to. Yu Zhankuai, kumalat na ang enerhiya mo. Hindi mo na ito kayang tipunin. Impossible. Impossible. Ang aking demonic power, nasaan ang aking demonic power? Ito, anong nangyayari? Alaga bang akala mo na ang palad na iyon kanina? Kinakamot lang ba kita? Ang palad na iyon kanina, binarahan na ang lahat ng iyong ki. Isa ka nang walang silbi. Hindi. Patay ka na. Impossible. Alam ko ang lakas mo. Hindi mo kayang barahan ang lahat ng ki sa katawan ko. Sa totoo lang, ang kapangyarihan ko ngayon ay 10 beses na mas malakas. Ang patayin ka ay parang pagdurog lang ng langgam. Ang Bloodling Shi ay nasa kamay ko. Kung magtatangka kang patayin ako, sisirain ko ito. Kung wala ito, mamamatay ang anak mo. Hahaha, matandang hukluban. Wala ka ng kapangyarihan ngayon. Gusto mong sirain ang Bloodling Shi. May kakayahan ka ba? Hahaha. Hindi ako naniniwala. Gusto pa ring lumaban. Mamatay ka na. Hindi ako papayag. Yuling, tara na, babalik tayo sa Zenhai. Hahanapin ko si Divine Doctor Tang para gamutin ka.